Anong nangyayari dito? Meow meow. Nakarating ka na rin sa wakas. Bilisan mo. Nalinis na ang altar sa gitna ng lungsod. Magmadali ka at manalangin na bumaba ang Diyos. Hayaan mong itaboy ng Diyos ang mga halimaw sa labas. Ano ba ang altar at ang Diyos na yan? Hindi ko talaga maintindihan. Meow meow, huwag ka nang magbiro. Ikaw lang ang tao sa lungsod ng Jade na nakapasok sa Federal na Akademya ng Teolohiya. Hindi pa rin dumarating ang mga tao ng hukbo. Ikaw lang ang makakataboy sa mga halimaw sa labas ngayon. Ang orihinal na katawan ay may napakataas na espiritual na lakas na 555. Pero hindi niya magising ang kahit anong Diyos. Meow meow, nakahanda na ang lahat ng insenso sa altar. Bilisan mo at tawagin mo na ang Diyos. Kahit sino sa siyam na dakilang Diyos ay pwede. Kuya, naniniwala ako sa'yo. Ang bango ng mga tao. Kakainin ko siya. Hindi pa rin ba matigas ang ulo ng mga tao at tatanggap na lang ng kamatayan? Hindi pa rin ba susuko ang mga tao at tatanggap ng kamatayan ng maayos? Immune sa pisikal na atake. Paano ito labanan? Ay tigil na. Tulong. Kakatransfer ko lang. Hindi ba mamamatay na ako ng ganito? Nag-detect ang system na may isang Huaxia Soul na lumitaw sa buong kalawakan. Nais mo bang ikabit ang Huaxia God Revival System? Ano ba ito? Hindi ito guni-guni lang. Layunin ng Huaxia God Revival System na ibalik ang kaluwalhatian ng mga Diyos ng Huaxia. Kapag pumayag ang host na ikabit. Sa simula pa lang pwede ka nang makabunot ng malaking gift pack ng mga Diyos ng Huaxia. Ang mga Huaxia na Diyos na mabubunot mo. Kaya mo bang paalisin yung halimaw sa likod na nagbubuga ng apoy? Pwede naman. Ikabit. Basta mabuhay ako. Kahit ano ay ayos lang. Nagbubuklod na ang sistema. Binabati ka ng system sa matagumpay na pagkakabit, host. Ang Huaxia God Revival System ay buong pusong naglilingkod sa iyo. Ngayon ay pakibunot ang Huaxia Divine Big Gift Pack. Ako ang magtatanggol sa Huaxia. Napakaraming makapangyarihang Diyos. Naniniwala ako na basta may maanyayahan kahit isa. Tiyak na matutulungan niya akong malampasan ang pagsubok. Pumipili ng Diyos. Siyempre, mas maganda kung mas malakas. Na-detect na delikado ang kalagayan ng host. Automatikong inactivate ng system ang God Support Battle Mode para sa host. Sa ayos na iyan, siguradong makikilala ng lahat sa Huaxia kung sino siya. Tama, ang dakilang Diyos ng tatlong altar na si Nezha. Sino ba ang mag-akalang isang araw makikita ko pa si Nezha ng buhay? Sobrang swerte ko talaga at wala na akong masabi. Nezha na dakilang Diyos. Ikaw mismo ang tumawag sa akin, batang Panginoon. Meow meow. Mukhang pamilyar ang mukhang ng Diyos na ito. Hindi tulad ng nasa siyam na dakilang Diyos. Yung malaking itim na kaliskis na ahas sa likod niya, napakalakas. Kung ang tinawag ni Meow Meow ay isang hindi kilalang maliit na Diyos na mahina lang. Baka hindi niya kakayanin. Saan ba nanggaling ang hampas lupang maliit na Diyos na ito? Nagkalakas loob pa siyang baliwalain ako at hamunin ako para mamatay. Ngayon, sisimulan ko na at kakainin kita ng buhay. Kakainin ni Little Lord. Lumabas na. Ang sinasabing Hunchenling. Haha. Napatay mo ako sa tawa. Ikaw na hampas lupang maliit na Diyos. Talagang ginamit mo ang isang pirasong basahan para lumaban sa akin. Basahan. Pero kaya nitong umatake at dumepensa. Isang kayamanang kayang guluhin ang hangin, ulan, kulog at kidlat. Meow meow. Nagising na ang Diyos mo, delikado na. Bilisan mo siyang pabalikin. Huwag kang mag-alala. Ang itim na ahas na ito ay hindi pa kwalipikadong maging kalaban ni Nezha. Si Nezha ay ang tanyag na gwapong Diyos ng pagpatay sa Huaxia, pumapatay lang at hindi nagpapalampas. Nanggulo ka na kay Nezha, tinawag mo pa ang Hunchenling na basahan. Itong salot na ito, tapos na. Dahil sa mga karaniwang sinasamba ng mga tao sa kalawakan, ang siyam na Diyos na iyon. Wala talagang kahit kaunting kilalang pangalan. Kung talagang ganoon kalupit ang sinasabi ni Wen Miao. Paano naman na walang nakakaalam? Grabe, imposible naman yata. Lenwe. Anong klase ng basahan ito at ang tibay pa rin? Anong pinagmulan ba ng Diyos na ipinatawag ng bunso? Parang uod na hayop. Gusto mo pang lamunin si Little Master? Wala akong oras para pakinggan ang dada mo. Ikaw ay, anong dakilang Diyos ka ba? Ako ang tapat mong tagahanga. Ang layo ng pinuntahan ko para lang maipatawag kayo rito, ha? Lenwe. Hindi iyan ang gusto kong itanong. May punto. Ano ba ang ginagawa mo? Hindi ka naman nagagalit, di ba? Ikaw na karaniwang mortal. Paano mo ako naipatawag dito? Siguro pinagsama lang ang pananampalataya ko at kaunting swerte. Mula sa napakaraming Diyos ng Huaxia sa malaking regalo ng sistema. Si Nezha pa mismo ang nabunot ko. Sa tingin mo, talaga bang sobrang galing ng swerte mo? Ba? Kung gayon, sobrang lupit din ang lakas ng pananampalataya mo.
Kaya mong hilahin si Little Master mula sa Lotus Pond ng langit rito mismo. Pakiramdam ko ang isang tawa lang ni Nezha ay puno ng panunuyang tumatagos sa buto. Itong mabahong peste ang nagpadala sa'yo. Sa susunod na may ganitong pagtaka sa klase. Seryoso ako. Pwede mo akong tawagin gamit ang lakas ng pananampalataya mo. Ha? Ibig sabihin ba nito, pwede ko na siyang tawagin kapag gusto ko? Mukhang nakasandig na talaga ako sa isang malakas na kakampi. Ding, malapit nang matapos ang oras ng pagdating sa mundong ito. Natapos na ang countdown ng assist function. Ano ang pangalan mo? Ano? Binabati ka, permanenteng na-unlock mo na si Nezha. Maaari nang bunutin ng host ang banal na sandata ni Nezha. Bunutin ang banal na sandata ni Nezha. May ganito pang magandang bagay. Pinipili na ang banal na sandata. Binabati ka, host, nakuha mo ang banal na sandata ni Nezha. Hanshenling at Fire Tip Spear. Na-unlock na ang karapatang gamitin ang aninong anyo ng banal na sandata. Hanshenling at Fire Tip Spear. Libreng serbisyo. Malaki ang kita. Malaki ang kita. Salamat, Nezha. Salamat, sistema. Salot. Ganito na lang. Patay na. Maliwanag na maliwanag ang nakita ko kanina. Ang misteryosong batang Diyos na yon ay nakatayo lang doon, hindi gumalaw ni isang bit. Isang ordinaryong pulang tela lang ang inihagis niya. At tinalo na niya ang salot. Dinurog na panalo. Pati ang salot ay wala man lang pagkakataong lumaban. Napakatindi ng lakas niya. Anong klase ng malaking nilalang ba ang ipinatawag ng kapatid ko? Ang tindi ng Diyos kanina. Sobrang bigat ng aura. Napaluhod na nga sana ako sa takot. Kakaiba, kung ganoon siya kalakas, bakit noon walang nagbanggit tungkol sa kanya sa Federation? Magsabi man lang sana ng bastos na salita. Pakiramdam ko, mas malakas pa ang Diyos na yon kaysa kay Fire Cloud God. Yuh! Nahihilo ang ulo ko at ang sama rin ng pakiramdam ng katawan ko. Hindi na ako makatayo. Kapatid, ayos ka lang ba? Kuya, iuwi na kita para uminom ng gamot na pampagaling. Ha? Sandali lang. Ngayon lang dumating ang pinagpala ng hukbo. Yung tao ba mula sa lungsod ng Jade ang papunta para kunin ang mga bangkay natin? Huwag kang humarang. Ihahatid ko ang kapatid kong babae pa uwi para makapagpahinga. Ikaw muna ang maghintay. Kakasumon lang ng kapatid mo ng tunay na anyo ng isang Diyos. Ubus na ang espiritual na lakas niya sa katawan. Kung aasa lang siya sa mga gamot na pampagaling, kahit isang buwan pa, di rin babalik sa normal. Sobrang naubos ang espiritual na lakas niya, mahina pa ang katawan niya. Kailangang magpahinga siya sa repair cabin ng espiritual na lakas ng 2 araw. Sasama ako para dalhin kayo. May kondisyon ka ba? Wala. Ako si Jianyu. Ako ang intern mula sa unang departamento ng militar na ipinadala sa lungsod ng Jade para lipulin ang mga mutadong masasamang nilalang. Kaya nadali ako ng ilang aberya sa daan at na-late. Buti na lang. Kung hindi siya agad kumilos ngayon, malalason sana ang buong lungsod ng Jade ng mga mutadong nilalang. Hindi matatawaran ang magiging kapahamakan. Tinulungan niya akong mabawi ang nawala sa pagsusuri ng internship. Kaya wala akong kondisyon. Kung gayon, pasensya na sa abala. Walang abala, wala. Hintayin mo lang na magising siya. Kailangan ko talaga siyang tanungin ng maayos. Sino ang Diyos na nakatapak sa lotus? Kung maaari, ang paglitaw ng Diyos na yon. Baka mabasag nito ang matagal ng balanse ng sabay na pag-iral ng 9 na Diyos. At umabot pa sa 10 Diyos na sabay na nabubuhay. Binabati kita, host. Nakakuha ka ng 156,971 na puntos ng pananampalataya sa mga Diyos ng Huaxia. Itinaas ang antas ng pananampalataya sa isa. Pangalan ng host. Espiritual na lakas ni Wen Miao. 555 na katawang antas E. Nabuksan ang banal na sandatang antas E. Nabuksan ang banal na sandatang antas E. Aninong Hanshenling at Spear na may dulo ng apoy. Antas ng pananampalataya sa mga Diyos ng Huaxia, 1. Ang pananampalataya antas 1 ay pwedeng permanenteng magbukas ng suportang panglaban. Sa susunod na pagsamo ng Diyos, mas hahaba ang oras. Paalalang magiliw ng sistema. Paalalang magiliw ng sistema. Kapag naitaas ang antas ng pananampalataya ng host sa antas J, maaari nang pumili ng ikalawang regalo para sa Diyos ng Huaxia. Ang galing, paano ba pataasin ang antas ng pananampalataya ng sistema? Basta mas maraming tao ang kumilala sa mga Diyos ng Huaxia. Mabilis tataas ang antas ng pananampalataya. Naiintindihan ko na. Kapatid kong babae. Salamat sa langit at lupa, sa wakas nagising ka na. Siya. Bumuti na ng husto ang espiritual na lakas niya at pwede na siyang ma-discharge. Meow meow. Mas mabuti na ba ang pakiramdam mo ngayon? Kuya, huwag kang mag-alala. Ayos lang ako, talaga. Kanina lang, nakita kong himatayin si Meow Meow sa bisig ko. Halos himatayin ako sa takot. Isa lang akong ordinaryong tao. Wala akong ideya na ganito pala kapeligro ang pagsamo sa mga Diyos.
Hehe, sabi ko na nga bang magiging ayos lang. Napakalakas ng espiritual na lakas niya. Kung sana mapasok din ang katawan niya sa mas mataas na antas. Tama, ako si Jiang Yu. Ano ang pangalan mo? Hindi. Nag-intern lang ako sa unang departamento ng militar. Kung mananatili ako o hindi, di pa sigurado. Kahit na ganito ang sinasabi. Pero ang makapag-intern sa unang departamento ng militar. Itong lalaking nagngangalang Jiang Yu. Tiyak na hindi mahina ang lakas. Ako si Wen Miao. Wen Miao. Parang pamilyar sa pandinig. Parang narinig ko na sa kung saan. Wen Miao. Pwede ba kitang tanungin? Ano ang pangalan ng Diyos na tinawag mo kanina? Isang Diyos lang ang natawag ko dati. Isa siyang Diyos ng Huaxia. Dakilang Diyos Nezha ng Santan Haihui. Ano raw? Aling Diyos ito? Ang titulo, angas na. Pero bakit hindi ko pa yon narinig? Baka. Hindi kaya. Isa lang bang hindi kilalang maliit na Diyos iyan? Wala talaga. Nakatala rito ang lahat ng Diyos sa buong kalawakan. Lahat, malalaki man o maliliit na Diyos. Kahit ang pinakamababang uri na Diyos. Dapat may pangalan man lang. Pero itong dakilang Diyos ng 3 altar sa dagat. Ni isang pangalan, wala. Ang Nezha na pinaniniwalaan ni Wen Miao. Baka isa siyang ligaw na Diyos. Pero, tandang-tanda ko, na may napakalakas na kapangyarihan siya. At sa isang bakal na tungkod lang, napatay niya ang isang mutadong halimaw. Yung angas na aura niya, mas mayabang pa kaysa sa alamat na siyam na dakilang Diyos. Sa tingin ko, hindi pwedeng ligaw na Diyos iyon. Hindi rin pwedeng isa lang siyang mahina at maliit na nilalang. Ano ba talaga ang nangyayari? Anong meron? Kumusta naman? Narinig mo na ba yon? Mukhang ako ang kulang sa kaalaman. Hindi ko pa narinig iyon. Nahihiya lang talaga akong sabihin. Ang mga Diyos na pinaniniwalaan ni Wen Miao. Baka mga ligaw na Diyos. Si dakilang Sage Sun Wukong, narinig mo na ba? Pero iyon ang lalaking may tungkod mula sa bundok Huaguo. Dakilang Sage na kapantay ng langit. Buwisit. Ang mga titulo ng mga lokal na Diyos na ito. Palaki ng palaki kung magbigay. Mas malaki pa kaysa sa titulo ng siyam na dakilang Diyos. Anggas pa rin. Ang lakas ng loob nila, ano? Wala. Pero bundok lang ang bundok Huaguo. Kaya ang mga Diyos doon, malamang mga ligaw na Diyos lang, di ba? Kahit sina Nezha at dakilang Sage na pinakasikat sa Huaxia, hindi rin alam. Hindi ko na kailangan pang itanong kung kilala niya sina Erlang Shen at Zhu Baji. Mukhang ang mundong ito. Talagang walang mga Diyos ng Huaxia. Commander. Napalipol na ang mga mutadong halimaw. Ngayon ay dinidisect na yon sa Research Institute. Sa totoo lang. Hindi ako ang pumatay. Sige, alam ko na. May mga gawain pa ako rito. Mag-add na muna tayo ng friend. Para may contact tayo pag may oras. Hindi pa rin ako sumusuko sa pag-alam sa tunay na lakas ni Nezha. Nagdududa na ako ngayon. Yung Diyos na tinatawag na Nezha. Baka bagong Diyos pa lang na hindi pa natutuklasan. Kapag tinawag ni Wen Miao si Nezha. Kailangan ko pa siyang pagmasdan ng kaunti. Naalala ko na. Wen Miao. Hindi ba ito ang kilalang palamunin sa Federal na Akademya ng Teolohiya? Isang taon na siyang pasok. Isang biro na kahit mababang Diyos, hindi magigising. Hindi ito inutil. Mukhang naging mainit ang mga pagsusulit sa pag-angat nitong mga araw na ito. Miao. Pagpunta mo sa Federal na Akademya ng Teolohiya. Nakasalubong mo rin ang malaking ahas na may itim na kaliskis. Yung mapanganib na halimaw na umuungal. Wala naman. Sa puso ko, walang mas mahalaga kaysa sa kaligtasan ng kapatid ko. Kapag naiisip kong tinatawag ni Wen Miao ang mga Diyos. Parang sobrang sigla niya. Hindi siya papayag na mag-drop out. Miao. Magpahinga ka muna. Aalis ako para bumili ng makakain para sa'yo. Uy, sabi ninyong darating pa ba si Wen Miao sa exam sa pagpasok pagkalipas ng 3 araw? Isang buong taon na sa pagpasok sa paaralan. Kahit ang pinakamababang Diyos, hindi pa nagigising. Basura number 1. Kung ako siya, wala na akong mukhang ipapakita dito. Talagang nakakahiya para sa atin sa Federal na Akademya ng Teolohiya. Mukhang hindi talaga nila ako sineseryoso. Hindi man lang nag-abala magtago. Hindi ba sila takot na makita ko? Salamat sa imbitasyon. Nagising ko na ang Diyos. Lalahok ako sa exam sa pagpasok 3 araw mula ngayon. Lintik, buhay ka pa pala. Buwisit, buhay ka pa rin pala. Buwisit, buhay ka pa pala. Naawakin mo na ang Diyos. Aling Diyos po iyon? Baka naman niloloko lang tayo. Tama. Kahit dumating si Wen Miao para sumali sa exam sa pagpasok. Malamang para lang siyang magpakamatay. Lenwe. Sino bang may pakialam sa sagot ng siyam na dakilang Diyos? Sa likod ko,
Pero ang buong mga Diyos ng Huaxia. Ang Nezha na nakabind sa inyo ay nag-apply ng sapilitang pagbaba. Hindi. Pwede pa palang gawing sapilitan ang ganyang galawan. System, bakit hindi mo pa sinabi ng maaga? Ha? Dakilang Nezha. Pero mukhang ang nakakatakot niya. Yung tipo na maganda pero mabangis. Dakilang Nezha, may utos po ba kayo sa akin? Ginawa mo pa talaga yung sapilitang pagbaba. Halos mapatid ang kaluluwa ko sa gulat. Hindi pa tapos yung tanong ko kanina. Ayoko ng kinikimkim. Kaya pumunta na lang ako. Para lang magtanong. Nabulunan ako sa gulat. Ang diretsyo talaga ni Nezha. Hindi pa raw sakit ang pagkakasakit mo. At gumaling na ako. Sobrang mahina ng katawan. Kaya pala nung huling tawag mo kay Little Master. Huntianling at spear na may dulo ng apoy lang ang nagamit ko. Kahit ang singsing ng langit at lupa at ang gulong ng hangin at apoy, hindi ko magamit. Kaya pala nalilimitahan ako dahil sa'yo. Hindi ako nakalaban ng lubos. Ang hina ko, talagang pasensya na. Sisikapin kong palakasin ang katawan ko. Hindi ako magiging pabigat sa'yo. Sino ba ang may pakialam doon? At saka, hindi rin ako madaling pigilan. Anong pangalan mo? Sa pagkakataong ito. Sa wakas nasabi ko na rin ang gusto kong itanong. Wen Miao. Pangalan lang naman. Hindi ko naman balak itago kay Nezha. Wen Miao. CJ. Tatandaan ko, Little Master. Pakiramdam ko malapit na naman akong bumalik sa langit. Itong lotus, ingatan mo ng mabuti. Ayoko munang bumalik sa langit. Nakita kong si Li Jing ay tumambay sa iyo ng 2 araw. May amoy langit itong lotus. Kahit manatili ako roon, parang nakabalik na rin ako sa langit. Uy, nandyan ka ba, system? Bigyan mo naman ako ng reaksyon. Hindi ba pwede pang umiwas sa mga patakaran ng system gamit ang paraang ito? Nezha, henyo ka talaga. Nezha. Naging lotus ka talaga. Ang maringal na dakilang Diyos ng 3 altar at dagat. Hawak ko sa palad ko ang lalaking ito. Medyo hindi ba bagay? Miyaw. Anong nangyari sa'yo? Huwag kuya, ang bigat ng kamay at paa mo. Ako na lang ang maglalagay. Huwag mong saktan ang loob ni Nezha. Hindi ako makawalay ng kamay. Kuya, pwede mo bang kunin ako ng isang mangkok ng malinis na tubig? Paano mo naman basta ilalapag ng ganun lang ang lotus na si Nezha sa mesa? Ang lotus ay dapat inilalagay sa tubig. Miyaw. Saan galing ang pulang lotus na ito? Bakit ang inat mo? Si Nezha ito, alam mo ba? Kahit sino, mag-iingat talaga. Kuya, ano yung hawak mo? Bukas babalik ka na sa school. Lumabas ako at binilhan kita ng isang bote ng gamot pampanumbalik ng spiritual power. Ang pagsumo ng Diyos ay grabe makaubos ng spiritual power. Kapag naubos mo ang mga gamot na pampagaling na ito, saka ka na lang bumili ulit. Huwag kang mag-alala sa pera. Salamat, kuya. Pagpunta mo sa akademya ng mga Diyos. Alagaan mong mabuti ang sarili mo. Huwag mo akong alalahanin. Magtrabaho kang mabuti para kumita. Ang malakas na pinagpala ng mga Diyos. Hindi lang hinahangaan ng mga tao. Kundi malaki pa ang kinikita. Hindi kita bibigyan, kuya. Gusto ko ring paginhawahin ang buhay mo, kuya. Wala. Ito ay isang bago at kakaibang mundo. Iba ito sa Ksiki. At lalong iba sa langitang hukuman. Ang asim. Iba rin ang mga prutas dito kumpara sa nasa langitang hukuman. Walang katas, hindi rin matamis. Kung si Unggoy na iyon ang kakain nito, tiyak na hindi niya magugustuhan. Sana maipakain ito kay Li Jing. Mukha ngang matindi. Dito ka talaga makikipag-away. Sabi ko na nga, entrance exam ito. Pwede rin namang sabihin ng ganyan. Sa oras na yon, asa pa rin kami sa inyo. Dakilang Nezha. Mukhang pumayag na siya. Tingnan nyo, talagang dumating si Wen Miao. Delikado ang entrance exam. Paano siya magkakaroon ng lakas ng loob na sumali? Hula ko, mag-asikaso lang siya ng pag-alis sa pag-aaral. Hindi kaya talagang nagising na sa kanya ang isang malakas na Diyos. Guro. Gusto kong magparehistro para sa entrance exam. Ang ganitong tao, siguradong mapapahamak sa entrance exam. Baliw na ba siya? Talaga bang nagising ka? Aling Diyos? Si Nezha, ang dakilang Diyos ng 3 altar at dagat. Hahaha, napatawa mo ako ng todo, hahaha. Akala ko pa naman may magigising na matinding Diyos sa palpak na si Wen Miao. Yun pala, isa lang ding walang kwentang Diyos sa labas, kapantay niya lang. Hindi na. Hindi kaya akala niya, basta na lang gigising ang isang Diyos sa labas. Ay papasa na siya sa entrance exam. Ang kapal ng mukha. Kung ako si Wen Miao, matagal na akong umalis sa school. Wala man lang hiya. Tataya ako, hindi siya papasa sa exam. Wen Miao. Ang nagising sa'yo ay isang mahinang Diyos sa labas. Baka hindi kanya maprotektahan. Delikado talaga ang entrance exam.
May kaunting panganib. Kahit ganoon. Sasali ka pa rin ba sa entrance exam? Sigurado ako. Ngayon, kaya ko nang gumamit ng anino ng banal na sandata. At matawag ko pa si Dakilang Nezha. Ano pa bang ikakatakot ko? Ngayon ipapakita ko sa mga taong ito kung gaano kalupit ang mga Diyos ng Huaxia. Ngayong halos kumpleto na ang lahat. Sama kayo sa akin. Handa na ba ang lahat? Sisimula na ang exam. Inaload ang mental at physical data. Maligayang pagdating, mga examini, sa loob ng Federal na Akademya ng Teolohiya. Ang exam na ito ay entrance exam. Kasalukuyang bumubuo ang sistema ng test arena ng random. Nabuo na ang test arena. Maligayang pagdating sa mga examini sa exam hall day. Dagat ng masamang apoy. Kailangang magising ang mga examini kapag narinig ang tunog nawa. Ang maagang paggising sa kapangyarihan ng Diyos ay ituturing na paglabag. Ang hirap ng hamong ito ay sa level. Nawa ay makapasa kayo ng maayos sa pagsusulit sa pag-akyat. 321 na lang. Ang init naman. Ito ba ang exam field? Kamusta, examini? Sa pagkakataong ito, point system ang gamit ng pagsusulit sa pag-akyat. Pakiusap, lipulin ang mga masamang nilalang na nakakalat sa exam field. Opisyal nang nagsisimula ang pagsusulit sa pag-akyat. Pakiusap, pansin ang lahat ng examini. Gisingin ang kapangyarihan ng Diyos. Nagsimula na ang pagsusulit. Handa na ang lahat. Nezha, Dakilang Diyos. Ngayon, pupunta na ako para pumatay ng mga masamang nilalang. Hindi ko talaga maspere ang kamay ko. Ipatong muna kita sa ulo ko ha. Itaas mo ang Diyos sa ibabaw ng ulo mo. Hindi naman siguro ito bibilang na paglabag. Dahil nasa tabi ko ang Hunshenling at ang spear na may dulo ng apoy ni Little Lord. Huwag mong ipahiya si Little Lord. Basagin ito. Basagin ang exam field. Ang wild naman. Pero parang si Nezha nga ang magsasabi niyan. Gagawin ko ang makakaya ko. When Meow points plus 10 ang dali-dali lang. Wala pang 3 segundo bago at pagkatapos. 10 points pa lang, ang saya na agad sa account. Parang may matibay kang sandigan sa mga Diyos ng Huaxia. Iba talaga. Kung ganyan ang takbo. Hindi imposible ang pagwasak sa exam field. Ang unang pwesto sa pagsusulit sa pag-akyat ay siguradong kay Sunan. Tama, hindi lang malakas ang espiritual na lakas ni Sunan. 118.18.07.5.2.6.016.016.0 at nagising pa ang Diyos ng ulap ng apoy, isa sa siyam na dakilang Diyos na Panginoon. 150.16.0 perpekto ang paggamit niya sa banal na apoy 176.16.0. Talagang dalubhasa siya sa banal na apoy. Talagang ipinagmamalaki siya ng ating Federal na Akademya ng Teolohiya. Official Jayang. Bakit ka naparito? May espesyal na misyon ang hukbo pagkalipas ng ilang araw. Naparito ako para pumili ng ilang reserbang talento mula sa inyong akademya. Sir na Official Jayang. Tignan niyo ang examining ito, ano sa tingin niyo? Talagang hindi masama. At ang nagising ay ang Diyos ng ulap ng apoy. Napakagaling ng lakas niya. Baka pwede nating tutukan ang paglinang sa kanya. Grabe. Jayang Yu. Ano ba yang sigaw mong parang aswang? Tingnan niyo, opisyal. Kaya mo yan, Hunshenling. Ako at si Nezha, kampi kami sayo. 1, 2, 3, 4. Siksik na siksik, hindi na mabilang. Bagamali ako ang nakaisip ng parang ito. Pero hindi ko rin inakala na ganito pala kaasahan ang Hunshenling. Sobrang tindi. Daan-daang puntos ang dagdag ng daan-daan. Hindi masama ang paraan mo. Pero masyado pa ring mabagal. Sa bilis na ito, paano mo babasagin ang exam field? Hindi ba si Nezha ang dakilang Diyos? Bakit mo pa naalala ang pagwasak sa exam field? Mabagal pa rin yan. Kung gayon, ano ang magagawa mo? May naramdaman akong pag-alon ng kapangyarihan sa kanlurang bahagi. Kahit papaano, pwede na ang lakas niya. Ikaw ang pumunta at lipulin sila. Dalhin mo ang Hunshenling at ang spear na may dulo ng apoy ni Little Lord. Kahit anino lang iyan, siguradong walang problema. Ang direksyong iyon ang dagat ng masamang apoy. Bilang pinakasentro ng buong exam field. Doon pinakamasiksik ang mga masamang nilalang. Ganoon din. Doon din pinakamarami ang puntos. CJ. Gusto kong isama si Nezha. Para pasabugin ang venue. Sa loob, 68.00 Wen Miao. Sa loob, 788 Wen Chao. Lausan, 788 Wen Miao 00. Sa loob, 00 Lau 43. Paano mangyayari yon? Nababaliw siya, grabe na siya. Sino siya?
Hindi ba siya ang direktor? Siya nga, siya. Siya yung taong sinabi ko sa'yo noon. Ang mutant sa lungsod ng Jade ay siya ang pumatay. Ano ang pangalan ng estudyanteng ito? Wen Miao. Estudyante niya si Sunan. Kung mapansin ni Huijing si Sunan, hindi lang ang mukha ko ang sisikat. Malaking pakinabang din ang mapupunta sa pamilya ni Sunan kapag nakapasok si Sunan sa militar balang araw. Lalo lang lalaki ang pakinabang na makukuha niya. Pero, malinaw na mas interesado si Jiang Yu sa inutil na si Wen Miao. Ano nang gagawin natin? Teachery. Palakihin pa ang screen ng pagsusuri niya. May nakakaalam ba kung saang Diyos galing ang mga sandatang ito? Jiang Yu. Aling Diyos ang ginising ni Wen Miao? Commander. Isang Diyos sa nayon ang ginising ni Wen Miao. Anong pangalan niya ulit? Sa pagkakatanda ko, wala tayong ganoong Diyos. Si Wen Miao ay medyo espesyal na nilalang sa akademya namin. Isang taon na siyang estudyante pero wala pa ring nagigising na Diyos. Mukhang para makasali siya sa pagsusulit sa pag-angat. Basta na lang siyang sumamba sa kung sinong mumunting Diyos sa nayon. Walang mali, talagang kalokohan si Wen Miao. Ang mga mahihinang Diyos na ito, ni sarili nila, hindi pa kayang protektahan ang mga tagasunod nila. Wala silang pinagkaiba sa mga punla na hinukay nila mismo. Bulag ba kayo? Sino ba nang nagsabing mahina si Naza? Mas malakas pa nga ang kapangyarihan niya kaysa sa siyam na dakilang Diyos na Panginoon. Jiang Yu, mag-ingat ka sa pananalita mo. Kayo rin. Kahit kalaban niyo ay isang Diyos sa nayon o tunay na Diyos, huwag ninyong kalimutan ang pinakapayak na paggalang sa mga Diyos. Hehe, hindi ko mapigilan. Ang mga mutant malapit sa masamang dagat ay napakalakas. Batay sa lakas ng Diyos na ginising ni Wen Miao. Tiyak na tapos na siya ngayon. Hindi ba si Wen Miao yung Diyos sa nayon? Bakit ang sandatang ibinigay ng isang Diyos sa nayon ay ganyan kabaliw? Ang pagpatay sa mutant ay parang pagpatay ng baboy. Hindi to makatuwiran. Tingnan nyo. Hindi ba si Wen Miao yung lumilipad sa langit? Sigurado kang nagkamali ka. Ito ang sentrong bahagi ng lugar ng pagsusulit. Hindi mangangahas pumunta rito ang inutil na si Wen Miao. Tama si Kuya Gu. Tandaan ko, ang Diyos na ginising ni Wen Miao ay tinatawag na. Ngayon siguradong nagtatago siya sa kung saang sulok at umiiyak. Hahaha. Mamaya hanapin natin siya. Patayin ang inutil na iyon sa lugar ng pagsusulit. Gawin nating mapinsala ang kanyang espiritual na kapangyarihan. Magandang ideya. Matagal ko nang hindi gusto ang antas 555 ng espiritual na kapangyarihan niya. Mas mabuti kung bumagsak siya sa antas eh. Palagi akong bumabawi kapag may sama ako ng loob. Ang mga taong ito ang nagpapainit ng ulo ko. Kaya huwag na nilang asahang may mabuting kahihinatnan pa sila. Tungkol sa pagpatay sa mga mutant. Ipagpaliban muna natin. Ano na sinasabi niyo kanina? Wen Miao, totoo bang ikaw yung lumilipad sa langit kanina? Hindi ka pa pala patay. Paano mangyayari iyon? Ang inutil na si Wen Miao ay talagang naglakas loob pumunta sa sentrong bahagi. Hindi ba siya natatakot mamatay? Kuya Gu, may kakaiba sa pulang tela sa katawan ni Wen Miao. Mukhang sobra siyang kampante. Totoo. Wen Miao, sumunod ka at ibigay mo ang pulang telang suot mo. Kung hindi, papatayin kita sa exam hall. Minamaliit mo pa si Neza. Tapos gusto mo pang agawin ang Hun Chenling. Baliw ka ba? Nagnakaw ka na nga, ikaw pa ang tama. Kung matapang ka, halika. Ang bilis. Impossible. Paano nangyari ito, Wen Miao? Hindi ba dapat ang Wild God ang nagising? Bakit yung sirang patpat na ibinigay ng isang Wild God? Kayang butasin ang personal shield ng dakilang Diyos Jin Gao. Kahit umalis ako sa exam hall, may isasama pa rin akong pabigat. Wen Miao, ikaw na hayop ka, sinubukan mo akong patayin. Paglabas mo, ako naman ang aayos sa'yo. Hindi pwedeng apihin tayo ng inutil na ito. Sobrang nakakahiya. Ipaghiganti si Kuya Gu. Sabay-sabay tayong sumugod. Siguradong mapapatalsik natin siya sa exam hall. Balak nilang sabay-sabay akong sugurin. Napakarami nila sa kabila. Hirap nito. Basta lumaban ka lang. Ako ang bahala sa'yo, ano nang ikinatatakot mo? Tama, kahit mas marami pa ang kalaban, ano ngayon? Ang backer ko ay si Nezha, Diyos ng Huaxia. Ano nga ikatatakot ko? Halika lang. Sige, dadaanan ko muna sila rito. Hahaha. Hindi ka masama. Para sa mga gustong agawin ang Hun Chenling ko. Makita nila kung gaano kami kalupit. CJ. Anong klaseng apoy ito, ang sama ng dating? Kiyu, hindi ka ba awakened ng kapangyarihan ng Water God? Bilisan mo, paandarin mo ang tubig at apulahin mo. Iyan eh, maliit na apoy lang iyan na galing sa isang Wild God. Apulahin mo. Madali lang, panoorin mo. Ang Water Dragon na binuo ko. Hindi pwedeng matuyo sa apoy ng isang walang pangalang Wild God. Siguradong panlilin lang ito. Huwag kayong maniwala. Paano naging ganoon kalakas si Wen Miao sa isang gabi?
Hindi mo alam saan may true fire ang tawag dyan. Huwag muna magmadali. Susunod na kayo. Tagasuri siya lang mag-isa. Sa iisang fire tip spear at isang basag na pulang tela lang. Napatalo niya ang 30 ilang examini hanggang wasak-wasak. Napaka-absurdo. Ang astig. Ang gwapo sobra. Alam ko na, ang mga Diyos na nagising kay Wen Miao ay talagang matindi. Si Nezha talaga. Natira na lang ang huling. Wen Miao. Pakiusap, huwag mo akong patayin. Ayoko pang maalis sa laban. Kanina, bawat galaw niya tagos kamatayan. Ngayon alam mo nang hindi mo siya kaya, susuko ka na. Hindi naman ako santa. Paano ko siya palalampasin dahil lang sa isang magaan na sorry? Huli na. Ang lupit talaga ng Hun Chenling. Hindi nakapagtataka, paboritong sandata ito ng dakilang Nezha. Sakto lang. Pati ang fire tip spear. At ikaw rin. Hindi pinahiya ni Wen Miao ang mukha ko. Si Nezha talaga. Kahit magbigay ng papuri, ang hilig pa ring magpakaastig. Anong nangyayari dito? Bakit nagising ito? Teachery. Entrance exam na naka-classify bilang C-level. Bakit may lumitaw na isang level na demonic creature? Si Jianlin ang nagtanong sa akin, sino pa ang tatanungin ko? Kahit hindi ko trip si Wen Miao. Pakiramdam ko, napahiya ng inutil na iyon ang Federal na Akademya ng Teolohiya. Sana mag-drop out siya. Pero hindi rin ako iyong mandadaya sa exam. Iyong isa, dapat galing sa loob ng akademya. Dapat galing sa loob ng akademya. Nagka-aberya ang Star Network System. Ikaw, bilang punong tagasuri. Bago ang pagsusulit sa pagpasok. Hindi mo ba ginawa ang risk test sa exam field? Ganito bang aksidente? Kahit isa sa 10,000 tsansa, wala. 10 taon nang walang pagsusulit ang akademya. Sino ba ang mag-aakala? Pero mayong taon pa may nangyaring aksidente. Agad na itigil ang pagsusulit. Opo. Hindi mabuksan ang daanan. Nakalock ang exam field. Ano ang sinabi mo? Ayon sa Star Network System, na ang itim na phoenix na ito ang naglock sa exam field. Mukhang nagising ang sariling kamalayan nito. Ibig sabihin, ang mga bata at baguhang examini sa loob ng exam field. Hindi data lang ang kaharap nila, kundi isang tunay na i-rank na masamang nilalang. Napakalaki ng agwat. Paano nila iyon matatalo? Si Sunan yon. Nagising kay Sunan ang kapangyarihan ng Diyos ng ulap ng apoy. Sabi niya, baka mapatay niya ang A-rank na nilalang na yon. Ang examini na si Sunan. Talagang siya ang may pinakamalaking tsansang matalo ang A-rank na nilalang sa exam field. Mas mabuti pang. Hayaan siyang subukan. Mukhang medyo mahina ang lakas ng nagising na Diyos. Isa siyang dalagang kailangang alagaan ng mabuti. Binibini, pakiusog po. Delikado rito. Baka masunog ka ng apoy ko mamaya. Nakaubos ako ng sobra. Kailangan munang magpahinga ng mga eksamini. Ako ba ang nagkamali ng dinig? Bakit pakiramdam ko, nandito lang ang taong ito para manood ng palabas? Ang lakas ng binatang ito. May kakaiba. Anong nangyayari rito? Hindi pwede. Hindi ako pwedeng sumuko. Napakataas ng antas ng nilalang na ito. Kapag pinatay ko ito, siguradong maraming puntos. Buwisit! Bakit biglang naging napakalupit ng nilalang na ito? Hindi ko na kaya. Nakatulala ka pa, takbo na. May problema ang nilalang na ito. Hindi naman ako nakaupo lang sa gilid at nanonood. Bakit ako madadamay? Ikaw na ulol na ibon, akala mo madali akong apihin. Nezha, yung sinabi mo kanina na poprotektahan mo ako, paninindigan mo pa ba? Napakalakas ng nilalang na ito. Alam ko ang limitasyon ko. Kapag hindi ko kaya, hihingi ako ng tulong. Huwag magpakatigas at maghanap ng kamatayan. Siyempre, may bisa ang salita ni Little Master. Ibong mabaho lang naman, di ba? Tingnan mo lang. Anggas.
Delikado. Ang taong pinoprotektahan ni Little Master. Tingnan natin kung sino ang mga ngahas kumilos. Anong Diyos ba ito? Ang wild niya, sobra. Gwapo. Tama ang pagkapit sa malakas na kakampi. Tiyak na masamang hangin. Napakalakas ng banal na kapangyarihan. Ano ang pagkakakilanlan ng binatang may hawak na lotus? Commander. Lumabas na. Muling lumitaw ang Diyos na si Nezha. Kung hindi ako nagkakamali. Iyon ang tunay na anyo ng isang Diyos. Hindi inaasahan, kayang ipatawag ni Wen Miao ang tunay na anyo ng isang Diyos. Impossible. Si Wen Miao ay isang walang silbi. Paano niya ipapatawag ang tunay na anyo ng isang Diyos? Tama. Peke yan, siguradong peke. Bakit hindi pwede? Ang antas ng spiritual power ni Wen Miao ay pambihirang 555 sa buong sistema ng mga bituin. Hindi siya walang silbi. Kahit tunay na bumaba ang isang Diyos, ano naman? Naaalala ko, si Wen Miao ay nagising na may wild god. Kahit si Sunan, di niya natalo ang level 5 na evil species. Paano magagawa ng isang wild god na di kinikilala ng Divine Register ang ganoon? Sa tingin ko, yung wild god na tinatawag na Nezha. Na nilamon ng Black Phoenix, posible pa rin. Hindi rin sigurado. Ang init. Hindi maganda. Napakalawak ng sakop ng Farsi. Wala tayong matatakasan. Tapos na tayo. Kapos na ang oras. Mabilis na laban, mabilis na desisyon, maliit na Panginoon. Mabango at presko. Ang sarap sa pakiramdam. Wen Miao, huwag kang yumakap ng ganyan kakapit. Yung tanga, gusto pang sunugin ang nagtatakip sa maliit na Panginoon. Uunahin ka munang sunugin ng maliit na Panginoon. Hoy! Kakain ka ba ng inihaw na ibon? Hindi imbento ang pangalan ng pamatay Diyos sa langit. Mga tropa, naihaw na ito ng 3 apoy ng tunay na apoy. Kakainin pa ba ito o hindi? Kahit bigay pa yan ng isang Nezha, di pa rin pwedeng kainin. Talagang pangit ang ibong ito. Normal lang na wala kang gana kumain. Hindi. May sira ba ang tenga ko? Sa mundong ito, may tao palang nangangahas na kainin ang level 5 na evil species. Tapos ang kapal pa ng mukha mong sabihing pangit ang Black Phoenix. Grabe, astig. Ang level 5 na evil species, isang tama lang patay agad. Napapaisip na rin tuloy akong maniwala kay Nezha na yon. Sobrang may dating at sobrang lakas. Hindi ito isang mahina na wild god. Malinaw na isa itong super killer god na dapat nasa unang pahina ng Divine Register. Kailan pa may ganitong klaseng nilalang sa sistema ng mga bituin? Akala ko isang mahinang maliit na wild god lang na lulunukin ng evil species sa isang kagat. Pero binaril at napatay niya ang isang level 5 na evil species. Sunan, mga bagay na hindi mo kayang gawin. Ay hindi ibig sabihin na di rin kaya ng iba. Ano ngayon? Guruye. Ngayon, kumbinsido ka na ba? Ayos, Jemyu. Tapos na ang exam na ito para sa pagpasok. Guruye. Tandaan ang patas na pag-anunsyo ng ranking results. 1,000,000 na points. Sa ngayon, ito na. Sa C-level entrance exam. Ang pinakamataas na score na lumitaw kailanman. Alam mo ba? Ang pangalawa, si Sunan, ay may 410 points lang. Kahit kalahati ng points ni Wen Miao, di niya maabot. Ang agwat ng dalawang score ay hindi naman sobra kung ikukumpara sa langit at lupa. Kung di ko lang nakita mismo. Sino ang maniniwalang totoo ito? Mukhang magbabago na ang langit ng Federal na Akademya ng Teolohiya. Pagkatapos maubos ang 1 oras na exam time, pumasok sa countdown. 3, 2, 1 oras na. Tapos na ang entrance exam ngayon. Kasalukuyang binibilang ang puntos na nakuha ni Wen Miao. Tapos na ang pagbibilang. Nakakuha si Wen Miao ng kabuang 1,290,000 points sa exam na ito. Binabati kita, Kandidato Wen Miao, nakapasa ka sa entrance exam. Sa wakas, tapos na rin ang exam. Pagkatapos ng exam, marami pa akong natitirang spiritual power. Sadyang nananakit at nanghihina lang ang katawan ko. Kahit ang pag-angat ng braso ko, hirap na hirap. Haay, talagang masyado pang mahina ang katawan ko. Nezha, dakilang Diyos. Magpapahinga muna ako. Paggising ko, saka ako magpapasalamat sa inyo. Hindi naman ako nagpuwersa. Banayad na nga ang puwersa.
Paano nagkakaroon ng ganito kahinang tao sa mundo? Nezha, dakilang Diyos. Dahil wala si Nezha dito. Malamang bumalik na siya sa langit. Wen Miao, tingnan mo. Starnet. Inilabas na ang ranking sa entrance exam na ito. Ikaw ang numero 1. Naisip ko na mataas ang magiging pwesto ko. Pero hindi ko inakalang. Ako ang numero 1. Ako ang numero 1. 410,000. 1.2 milyon. Ang puntos ko ay mas mataas pa ng mahigit 800,000 kaysa sa pangalawa. Gap na parang bangin ang lamang. Diyos ko. Ang lupit naman nito. Hahaha. Sobrang satisfying. Talagang solid si Nezha. Kung di siya gagalaw, okay lang. Pero pag kumilos, paniguradong dudurog siya ng kalaban. Salamat, Nezha. Salamat sa mga Diyos ng Huaxia. Wen Miao, ang tindi mo. Nakatawag ka pa ng Diyos sa mismong exam hall. Ang totoong anyo niya ay itim na phoenix. Pero isa pala siyang level 5 na masamang nilalang. Pero pinatay agad sa isang saglit ng Diyos na tinawag mo. Di mo alam kung gaano kasaya tingnan ang mga mukha ng mga guro sa monitoring room. Hahaha. Nakakatawa, sobrang tawa ko na. Buti na lang na record ko. Gusto mo bang tingnan ko at ascend sa'yo? Hindi pa ako ganoon ka-boring. Sandali, sinabi mo bang level 5 na masamang nilalang? Paano magkakaroon ng level 5 na masamang nilalang sa C-level exam hall? Huwag kang mag-alala, ang punong tagasuri ng entrance exam na ito ay sinuspindi na ng federasyon at iniimbestigahan na. Wala nang ganitong klase ng aksidente sa susunod. Kaya pala, 100 puntos ang halaga ng itim na phoenix na yon. Level 5 pala. Na pala, Wen Miao. Noong mga nakaraang araw, tinawag mo ang Diyos. At pinatay ang isang mutated na masamang nilalang. Na-report ko na yon sa militar. Para pasalamatan ka sa pagligtas sa lungsod ng Jade sa tamang oras. Naghahanda ang militar na bigyan ka ng 50 star coins bilang bonus. At may kasamang isang bandila ng federasyon. Ascend mo sa akin ang card number mo. Ipatransfer ko ang pera sa'yo. Magkano sabi mo? 250 star coins. Meron pang ganitong klaseng good deal. Sandali, hahanapin ko ang card. Nahanap ko na. Ang bilis magbigay ng pera ng militar ah. Miao Miao, saan galing ang dami mong pera? Galing sa militar. Iyan ang bonus sa pagpatay sa mutated na masamang nilalang ilang araw na ang nakaraan. Eksaktong 250 star coins talaga. Eksaktong 350 star coins talaga. Kuya, gamitin mo ang pera para bumili ng ilang pampalakas. Tapos magpa-check up ka ulit sa ospital. Nahirapan ka ng husto sa mga nagdaang taon. Malapit na ang magagandang araw ng pamilya natin. Salamat, Miao Miao. Pero hindi ko naman kailangan ng ganoon kalaking pera. Nakakapagod sa mental energy ang pagpatay sa masamang nilalang. Siguradong kailangan mong bumili ng maraming pampabawi ng mental energy. Di mo na kailangang bigyan si kuya ng ganoon kalaking pera. Alagaan mo ang sarili mo, huwag mo nang alalahanin si kuya. Naiintindihan mo ba? Opo, kuya. Kahit nasabihin pa yan. Magpapatuloy pa rin akong magpadala ng pera sa bahay. 1,000,000 puntos. Hindi ba ako mismo ang sinasabi niyan? Isang ordinaryong C-level exam. Isang karaniwang pagsusulit na C-level. Ang huling pwesto sa Federal na Akademya ng Teolohiya ay nakakuha pa ng mahigit 1,000,000 puntos. Sino ba ang maniniwalang walang plot armor? 07, nagpapasikat lang ako, hindi ako nandaya, isa-isa lang talaga. Sino ba ang nagsabing nandaya ako? Paano naging kasalanan ko na sobrang lakas ko? Bakit, hindi ba nila maisip na mahina lang talaga ang iba? Wala akong pandaraya. Noon, biglang may lumitaw na level 5 na halimaw sa exam hall. Ang 1,000,000 puntos na yan, nakuha ko matapos kong ipatawag at patayin ang Diyos na yon. Anong common sense? Mga mangmang na walang alam. Wen Miao, nakita mo na ba ang hot search online? Balak ng militar na ilabas ang video ng pagsusulit mo. Para patunayan ang kalinisan mo. May opinyon ka ba? Wala akong opinyon. Sa kabaligtaran. Sakto sa akin ito. Yung mga tao online, hindi lang ako inakusahan ng pandaraya. Todo late pa sila, grabe na, hindi ko na talaga matiis. Panahon na para ipakita sa mga taga-ibang planeta kung gaano kalakas ang mga Diyos ng Huaxia. Buti na lang at nauna kong naitala si Wen Miao. Huwag kang mag-alala. Ipaubaya mo na sa akin ang bagay na ito. Ipaubaya mo na sa akin ang bagay na ito. Hoy, ang ingay mo ha. Hindi ko alam kung sinong Diyos ng Huaxia ang hindi niya kilala. Wala lang, tinutulungan ko lang silang makilala. Sa pagkakataong ito, mapapasa ko na ng maayos ang exam para sa promotion. Malaki ang utang ko kay Nezha ng Huaxia. Dito, gusto kong pasalamatan ang pagprotekta ng mga Diyos ng Huaxia. Salamat sa pagprotekta ni Nezha, ang dakilang Diyos ng 3 altar at dagat. At sa huli, inaanyayahan ko ang lahat na manampalataya sa mga Diyos ng Huaxia. Mabilis lang iyan. Sa isang iglap, makakapagpatawag ka na ng bagong Diyos ng Huaxia. Hindi ko mapigilan ang excitement ko.
Hindi ko rin alam kung sino ang susunod na Diyos ng Huaxia na ipapatawag. Sa susunod, pakitulungan mo pa ako, tatlong prinsipe. Saklolo. Ganito pala kasarap ang mga Diyos. Hoy Wen Miao, ano ba ang dinadasalan mo? Nagdarasal ako sa inyo. At humihiling din ako ng isang kahilingan. Anong hihilingin mo? Kapayapaan at kaligtasan taon-taon. Kung wala ang proteksyon ng mga Diyos ng Huaxia. Sa mundong ito sa kalawakan na pinamumugaran ng mga halimaw. Alam ko sa sarili ko na hindi ako tatagal ng lampas 1 taon. Kaya kapayapaan at kaligtasan taon-taon. Ayos lang. Tama ba? Ikaw ang magdasal sa kanya. Mas mabuti pang magdasal ka kay Little Lord. Tutal, handog mo naman yon para sa akin. Kung gusto kong kainin, kakainin ko. Ano bang ibig sabihin yan? Wala namang rebulto niya rito. Kung mag-aalay ka ng lotus, hindi ba si Nezha ang sinasamba mo? Hoy! Kainin mo yan. Patawad sa pagiging prangka. Talagang pangit talaga. Ano ito? Oh. Ang pil na pinadalisay ni Taishang Laojun. Makabubuti sa katawan mo kapag kinain mo yan. Mukha lang siyang abstraktong laruan. Bakit? Iyon pala ang alamat na pil na pinadalisay ni Taishang Laojun. Na-offend ako. Napakabihira at napakahalaga nito. Parang hindi yata bagay sa akin kainin ito. Ano raw? Bilang tapat na alay. Tinanggap na ngayon ni Little Lord ang handog mo. Kung gusto mong kainin, kainin mo na. Isang malaking peach. Isang malaking tiyan. Pwede nang ipalit sa isang pil ni Taishang Laojun. Langit na. Sa mundong ito, may ganito palang maamong Diyos. Dakilang Diyos, sobrang bait mo naman. Gusto kong sumunod sa iyo habang buhay. Lenwe. Kahit hindi na, sobra naman ang pagmamayabang mo. Pero kapag yakap mo si Honglian mamaya, huwag mo siyang yakapin ng napakahigpit. Huwag mo siyang yakapin ng ganoon kahigpit. Walang problema. Sabi nga, may mga hangarin din ba ang mga Diyos? Nezha, anong hiling ang ginawa mo? Wala naman. Wala talaga. Hiling lang talaga. Kung maaga lang sana nagka-aksidente si Li Jing. Kung tama ang alaala ko. Si Li Jing ang tatay ni Nezha. Bakit hindi mo tanungin ang maliit na Panginoon kung bakit niya gustong patayin si Li Jing? Kung gusto mong patayin siya, siguradong may dahilan ka. Bakit ko pa kailangan magtanong? Si Li Jing ang tatay ko. Pero, ngayon, hindi na ganoon. Paano kung humarap ka sa masungit na si Nezha? Siyempre, alagaan mo siya ng maayos. Ding, binabati ang host, umangat na ang katawan mo sa mas mataas na antas. Host, tuloy mo lang ang pagsisikap mo, ha? Sabi ng aba, maganda talaga ang ibinigay. Isang tableta lang, tumaas agad ang pangangatawan ko mula level hanggang mas mataas na antas. Wen Miao, pumunta ka sa training building ng Federal na Akademya ng Teolohiya pagdating ng tanghali. Natanggap ng unang hukbo ang mensahe. Pakireply. Kakaiba. Bakit may nagpapadala sa akin ng mensahe mula sa unang hukbo? Natanggap ko. Noong isang araw sa testing ground. Maraming salamat sa pag-abot ng tulong mo. Kung hindi, baka gumuho na ang mental power ko doon mismo. Magpakilala lang ako. Ako si Sunan. Sing. Napanood ko na ang video online kung paano mo tinambakan ang kalaban. Wen Miao. Ang lupit mo. Itinatago mo ba ang totoong lakas mo noon pa? Kung man o hindi. Sana magkaroon tayo ng pagkakataong makipagpalitan ng palo balang araw. Ikaw rin ba ay napunta rito matapos matanggap ang mensahe ng hukbo? Ikaw rin ba si Wen Miao? Alam mo ba kung bakit tayo pinapunta rito ng hukbo? Dahil sa templo. Haha, Wen Miao, alam kong darating ka. Wen Miao, ano nang napatulala ka dyan? Bilisan mo at umakyat ka na. Siguradong andun na ang mga tao sa itaas. Oh. Sunan, nandito ka rin pala. Sa exam para sa pag-angat, si Wen Miao ang nanalo sa'yo. Huwag kang magkimkim ng sama ng loob. Diyan. Tinatanggap ko ang patas at marangal na pagkatalo. Tara na, huwag nang paghintayin ang mga opisyal. Nandito na ang mga opisyal. Wen Miao, Sunan. Pasok kayo. Hindi ko na pahahabain pa ang usapan. Ngayong araw, tinawag ko kayo rito. Dahil biglang may lumitaw na Diyos ng Fire Cloud God sa planeta Amber. Ngayon, nagpasya ang hukbo na ipadala kayo para lipulin ang mga masasamang nilalang sa templo. Paganahin ang templo. Para maramdaman ng mga taga-planeta Amber ang basbas ng siyam na dakilang Diyos. Pagtatasan ng hukbo. Ang hirap ng misyon na ito ay low level. Ang antas ng kahalagahan ay 5. Ituring na rin itong biyaya ng hukbo para sa inyo. Siyempre. May karapatan din kayong tumanggi. Sa templo ng Fire Cloud God tayo pupunta.
Bagamat delikado ang misyong ito, malaki naman ang gantimpala kapag natapos ninyo ito. Kapag na-activate na natin ang templo, tataas ng diretsyo ang pagiging malapit natin sa Fire Cloud God. Kung swertehin, magigising pa ang kapangyarihan ng Fire Cloud God. At magiging isang dual God Awakener ka na bihira lang lumitaw sa loob ng 100 taon. At saka, isa ito sa ilang paraan para magising ang ikalawang Diyos sa ngayon. Ayan lang. Mahirap pa talagang magkaroon ng dual God Awakening. 1% na lang ang kulang ko sa faith value. At ma-unlock ko na ang ikatlong Diyos ng Huaxia. Hay, akala ko pa naman may malaki akong premyo. Bukod pa roon, magbibigay din ang militar sa bawat tatanggap ng misyon ng 5 milyong star coins bilang insentibong gantimpala. Ha? 5 milyong star coins. Tatanggapin ko rin ang misyon na ito. Komandante, huwag kang mag-alala. Para sa 5 milyon. Hindi. Ang ibig ko sabihin para sa Federation. Sisiguraduhin kong liliwanag ang banal na liwanag ng Diyos ng ulap ng apoy sa buong planeta Amber. At saka, kailan ba magpapadala ng pera ang militar ninyo? Ang card number ko ay... Ha? Baliw na ba ang taong ito? Bakit ang weird ng utak niya? Talagang weird. Mas mahalaga ba ang star coins kaysa sa banal na kapangyarihan ng Diyos ng ulap ng apoy? Huwag ka munang magmadali. Kalahati ng star coin reward ang unang ibibigay ngayong gabi. Ang natitirang kalahati, ibibigay pagkatapos ninyong matapos ang misyon. Ayos. Sa bilis ng pagpapadala ng pera ng militar ninyo. Kampante pa rin ako. Ha? Hindi kaya may lihim na transaksyon sa pera sina Wen Miao at ang militar. Si Jian Yu ang mangunguna sa activation mission ng templo sa pagkakataong ito. Pagpasok niyo sa templo, sundin niyong lahat ang mga utos niya. Bukod doon, lahat ng supplies habang nasa misyon ay ipapamahagi rin ng militar. Dahil walang gustong umatras. Maghanda kayo lahat. Alis tayo makalipas ang 2 araw. Pwede nang maghiwa-hiwalay. Opo. Si Jian Yu na mukhang tanga ang mamumuno. Sigurado bang hindi tayo totally mawa-wipe out sa misyon na ito? Wen Miao, huwag mo akong tingnan ng ganyan. Sa totoo lang, super lakas ko. Pagkasabi ni Jian Yu niyan, lalo lang siyang naging hindi ka panipaniwala. Malubhang napinsala ang spirit power ni Gu Qingning. Nasa repair pod siya ngayon at nagpapagaling. Makitid ang isip niya. Pag nagising siya, baka gantihan ka niya. Mag-ingat ka. Salamat sa paalala. Pero dahil naglakas loob akong paalisin siya sa exam hall. Hindi ako natatakot sa paghihiganti niya. Hayaan mo siyang dumating. Bakit pinasali ng militar ang isang tagapagmulat ng ligaw na Diyos sa misyong ito? Komandante, baliw ba siya? Lenwe, hindi kaya gusto nilang pagurin kami ng todo sa templo para lang protektahan siya? Si Hui Jing. Sobrang lakas. Talagang sobrang lakas. Ang nagising sa kanya ay isa lang na hindi kilalang ligaw na Diyos. Gaano ba siya kalakas? Ang mga Diyos na tinawag niya. Natalo niya sa entrance exam ang isang level 5 na masamang nilalang. Ano ba naman yon? Kung nasa exam hall lang ako ng akademi nyo, kaya ko rin yan. Hindi mo kaya. Hindi ka pa nga mas mahusay kaysa sa akin. Sunan, ganun ka na lang ba mapapasuko ng isang inutil? Kailangan mo munang tanggapin ang sarili mong pagkatalo. Saka ka lang makakausad. Itong walang ambisyong to. Kaya pala natabunan siya ng isang inutil. Huwag mong isipin na dahil nakapatay ka ng isang fake level 5 evil seed, kaya mo na akong pantayan. Ang agwat ng mga Diyos na ginising natin. Habang buhay mo nang hindi malalampasan. Kapag naglakas loob kang hilahin ako pababa mamaya. At harangan mo ang pagising ko sa ikalawang kapangyarihan ng Diyos. Papatayin kita, inutil ka. Kung sisirain mo ang 2.5 milyong star coins na kikitain ko. Papatayin din kita. Basura. Wen. Si Miao, ang kulelat, nangahas pang sumagot. Bilang tagapagmana ng pamilyang Huay. Wala pang nangahas magsabi sa akin ng ganyan. Hindi ko kayang palampasin ito. Sino ang tinatawag mong basura? Baka sakali. Maaari kong sakyan ang ingay ni Wen Miao at sumikat sa buong federasyon. Ano ang ginagawa ninyong lahat dito? Huwag kayong nakatunganga dyan. Mabilis, sumakay na kayo sa barkong pangkalawakan at maghanda ng umalis. Kapag na-late pa tayo, mawawala ang pinakamagandang oras para pumasok sa templo. Mahalaga ang misyon. Hindi pwedeng dahil lang sa isang walang saysay na basura. Maantala ang malaking bagay ko na magising ang ikalawang lakas ng Diyos. Ano ang nangyari kanina? Bakit pakiramdam ko may mali sa mukha ni Hui Jing? Wala naman. Isang asong ulol lang na pinaghahampas ang dumating para magpapansin. Asong ulol. Ang lakas ng loob nilang ilarawan ng ganyan ang tagapagmana ng pamilyang Huay. Siguro si Wen Miao lang. Handa na ba ang lahat? Opo. Lakas na babasag sa hadlang ng mga Diyos. Ang tindi ni Jiang Yu.
Hindi nakapagtataka na ikaw ang pinakakinang na presensya noon sa Federal na Akademya ng Teolohiya. Lenway. Ngayon alam mo na kung gaano ako kabagsik, ha? Ngayon magsisimula na ang misyon. Ubusing patayin ang lahat ng masasamang nilalang sa loob ng templo. Wen Miao. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Salamat sa'yo. Kahit ekstra na tulong iyon. Talagang mabuti ang hangarin ni Sunan. Wen Miao. Yan na ba ang buong lakas mo? Tama nga. Basura talaga ang basura. Kapag nakaharap ng isang death class na masasamang nilalang, kailangan pa ring may magprotekta rito. Hui Jing, sobra ka lang mag-isip. Kahit hindi ako kumilos kanina. Kayang-kaya pa rin ni Wen Miao na solusyonan ang nilalang na iyon. Sarili ko lang ang pinaniniwalaan ko. Jian Yu. Jian Yu. Hindi ako makikisama sa basura. Lalo na at wala akong ganang magpakita ng awa at protektahan siya. Hihiwalay ako sa inyo at maglalakad ng magkakanya-kanya. Inutusan niyo ng commander. Pagpasok niyo sa templo, kailangan niyong sundin ang ayos ko. Kung sakaling may panganib. Delikado, kalokohan. Hindi lang naman si Jian Yu ang marunong lumaban dito. Bilang isang marangal na pinagpala ng Diyos ng hangin, saan naman ako mahina. Jian Yu, bitawan mo. Ang templong ito ay may ilang my level at sea level na masasamang nilalang lang. Lenway, hindi ko ba mapapabagsak pati ang mga basurang iyon? Kung ayaw ninyong mahila pababa ni Wen Miao, pwede kayong sumama sa akin. Iwan niyo ang basurang iyon. Mas mabilis nating ma-activate ang templo. Lahat tayo ay mga henyo galing sa ibali-ibang angkan. Walang gustong magpakababa. Na makisama sa isang pinagpala ng ligaw na Diyos. Sobrang nakabababa ng tingin nun. Jian Yu. Tutal, tao tayo mula sa magkaibang akademya. Hindi naman tayo magkakilala ng husto. Maghiwa-hiwalay na lang tayo. Kung gusto mong magpakaalaga na parang yaya, huwag mo kaming hilahin pababa. Ang mga tao mula sa Central Theological Academy na ito ay pawang mga siraulo. Bahala na sila. Maghiwa-hiwalay na tayo. Dahil lang sa medyo natagalan akong kumilos kanina. Iniwan na lang ako ni na Hui Jing itong basura para mag-solo. Ganito na lang ba kababa ang tingin nyo sa akin? Mukhang mabibigo sila niyan. Dahil sobrang lakas kong lumaban. Ayos lang. Hindi naman exam ang task na ito. Hindi kailangan ng team fight o paligsahan sa puntos. Maghiwa-hiwalay na lang tayo. Kuya, naadik ka na sa exam. Bahala na. Huwag muna nating isipin ang iba. Kung gusto nating i-activate ang templong ito, kailangan nating pumunta sa banal na pagong sa pinakailalim ng templo. Kung walang aberya, magtatagpo ang dalawang grupo natin sa pagong. Tama. Dahil iniwan tayo ng mga tao nila sa Central Divine Academy para magbuklod para sa sarili nila. E di sabay din tayong kikilos, tayong mga mula sa Federal Academy. Gusto kong makita kung aling akademya ang makakauna sa pag-activate ng templo. Sino ang makapagsasabi sa akin na ang isang ordinaryong activation task ay magiging labanan ng dalawang eskwela? Wen Miao, bilisan mo, sumunod ka. Hindi tayo pwedeng matalo. Kaya pala ang banal na templo ng Fire Cloud ay nadumihan ng laway ng mga halimaw na ito. Kayong dalawa, mag-ingat. Nakakadumi ang laway ng mga halimaw na ito. Kapag napunta ito sa katawan ng tao, madudumihan siya at magiging halimaw na nawalan ng isip. Magiging halimaw. Nakakatakot naman. May paraan ba para mawala ang dumi? Meron naman. Kapag ginamit ang banal na lakas ng Diyosa ng buhay, kayang mapaalis ang dumi sa katawan. Pero sa Federation, walang nagising na tagatanggap ng biyaya ng Diyosa ng buhay. Ibig sabihin, kapag nahawakan mo ito, patay ka agad. Ako na ang susubok. Gumana. Patay na ang tao. Kakaiba. Parang humina ang puwersa ng apoy ko. Guni-guni ko lang ba? Templo ito ng Diyos ng ulap ng apoy. Dapat ako ang may lamang dito. Ano ngayon? Bakit parang ang hirap nito sa akin? Ibig sabihin, napipigilan ang banal mong lakas dito. Hindi man lang nabiyak. Malinaw na pagpasok namin sa templo. Napaigting ang pagkapigil sa aming banal na lakas. Ano bang nangyayari dito? Wen Miao, kumusta ang pakiramdam mo? Napipigilan ba ang banal na lakas mo sa loob? Napipigilan? Bakit sa'yo lang hindi nagbabago ang banal mong lakas? Baka kasi ang mga Diyos ng Huaxia ay hindi sakop ng interstellar na pamunuan nyo. Ang dakilang Huaxia ay dapat may sariling landas. Naku, anong klaseng mahiwagang lugar ba ang Huaxia? Ang overpowered naman nito. Kahit anong sabihin mo, hindi ako maniniwala. Si Wen Miao na nagising ang Nezha ay may ligaw na Diyos na. Napipigilan ang banal na lakas ninyong lahat. Pero ayos lang.
Kahit humina ang banal naming lakas. Kaya pa rin namin. Ang fire tip spear ko sa attack form lang bumubuga ng apoy. Tandaan mo, humarang ka ulit gamit ang Hun Qianling. Hindi ko alam kung kapag nakita ni na Huijing ang eksenang ito. Ano kaya ang mararamdaman nila? Ayos lang. Nandito ako. Kayo na lang ang manood sa gilid. Hindi ko inakala. Nasa huli, ikaw ang magpoprotekta sa amin. Ilan na lang ba ang natitira sa banal mong lakas? Mga 20% na lang, pilit pa. Ako, 1% na lang. Mas kaunti pa sa akin. Duda ko ngayon, na ang mas malakas ang banal na lakas ng isang tao. Habang tumitindi ang pagpigil. Kung mas lalalim pa tayo. Baka pati pagtayo ko hirap na. Kung gayon, abot pa ba tayo kung aalis tayo sa templo ngayon? Huli na. Bumalik na sa dati ang hadlang ng templo. Hindi natin yon mababasag gamit lang ang lakas ng ating mga Diyos. Ngayon, tanging ang pag-activate sa templo. Ang makakapagpaalis sa atin ng buhay. Kuya Hui, tignan mo. Si Jiang Yu. Buti naman. Nandito na si Jiang Yu. May pag-asa na tayo. Kapitan Jiang. Halika na, iligtas mo kami. Napasaan tayo ng templo, 40% na lang ang natitira sa lakas namin. Hindi namin matalo ang mga level na halimaw na ito. Huwag na kayong magmakaawa sa akin. Ngayon, kahit magsalita ako. Hirap na hirap akong huminga. Paano nangyari yan? Hindi ba ang pader ng apoy na yon ay gawa sa lakas mo? Huwag kang magbiro, Kapitan Jiang. Bilisan mo, iligtas mo kami. Na, kung hindi ikaw, sino pa? Maniwala kayo o hindi, bahala kayo. Huwag niyo akong tingnan. Ako rin, may nagpoprotekta sa akin. Paano nangyari yan? Hindi ba ang nagising sa kanya ay isang ligaw na Diyos? Impossible. Kahit ang kapangyarihan ko ng Diyos ng hangin ay napigil din. Paano makakagawa ng ganito ang isang walang silbi? Paano nangyari yan? Napigil ng templo ang lakas naming mga Diyos. Paano makakaiwas ang Diyos na nagising sa iyo sa ganitong kalokohan? Dahil ang Diyos na nagising sa akin ay iba sa inyo. Tanging ang pader ng apoy na yon ang makapagliligtas sa atin. Wen Miao, bilisan mo, iligtas mo kami. Iisa tayo. Hindi mo pwedeng pabayaan kaming mamatay. Bilisan mo. Babangga na ang mga halimaw sa labas. Hindi ba sabi nyo, ako at ang mga Diyos ko ay basura? Ang lakas ng loob nyo, mga eksperto, humihingi kayo ng tulong sa isang walang silbi. Boss Wen Miao. Tulungan mo na kami. Ayoko pang mamatay. Tulong. Pero, ayokong isa lang ang iligtas ko sa inyo. Bigyan nyo ako ng 5 milyon na star coins na pantubos sa buhay ko. Baka pag-isipan ko. Ibigay nyo na basta mabuhay lang tayo. Huwag na yang 5 milyon. 50 milyon ibibigay ko rin. Ang bait talaga ni Boss Wen Miao. Pinatawad na niya tayo dahil sa 5 milyon. Pinapasok pa niya tayo kahit ang yabang natin noon. Grabe, nakakaantig. Parang umuulan na ang mga mata ko. Hindi. Lahat ba ng tao sa Federal na Akademya ng Teolohiya ay mga baliw? Kung hindi, ako na ang sisingil para sa'yo. 5 milyon na star coins bawat isa. Kapag naibigay nyo na ang pera sa akin, makakapasok na kayo. Huwag magsiksikan. Huijing, nakalimutan mo ba ang sinabi mo sa akin? Tama. Ano nga ulit ang sinabi mo dati? Ang walang silbi talaga. Kapag may nakasalubong na si level na halimaw, kailangan pang protektahan ng iba. Hindi ako sasama sa isang pangkat ng mga basura. Tama ba ako? Ginoong Hui. Kung gusto mo, ulitin mo pa. Tandaan mo, dapat may kayabangan. At damang-dama dapat. Gusto ko ngang marinig ulit. Unahin mong magtiis at magpasa ng hirap. Magkunwari ka munang sumusuko. Ako. Ang rebulto ng Diyos sa altar. Naku, may ihip ng hangin nang galing sa altar. Hun Qianling, ikaw na. Ang pulang sash at ang bakal na tungkod kay Wen Miao ay dapat akin. Wen Miao. Bilisan, wasakin niyo ang estatwa ng Diyos ng ulap ng apoy sa altar. Kita ko lang kanina. Wen Miao. Ayos ka lang ba? Ayos lang. Ayos lang. Hindi ba ang astig ng fire-spitting iron rod mo? Bakit hindi na kaya ngayon? Mukhang hindi rin ganoon kalakas ang naising mong Nezha. Huijing. Ulitin mo nga ulit kung kaya mo. Buisit, Wen Miao, baliw ka talaga. Bilisan mo, hilahin mo ako papasok.
Anong kinatatakutan mo? Hindi ba matigas ang bibig mo? Sa tingin ko, gamitin mo na lang ang bibig mo. Pangharang sa nakakabaklas na hangin ito. Ikaw na baliw ka talaga. Kapag namatay ako, hindi ka palalagpasin ng pamilya Huay, ha? Pagkatapos mo munang mamatay, saka na natin pag-usapan yan. Slurp. Ang bango. Mas masarap pa ito kaysa sa kapangyarihan ng Diyos ng ulap ng apoy. Solid. Ang aura na ito. Isa itong level 555 na masamang binhi. Yung nasa loob, malamang nilamon na ang kapangyarihan ng mga Diyos. At naging level 555 na. Kaya pala mula pa sa simula, sinupil at nilamon na agad ang kapangyarihan namin. Kaya pala, yung level 555 na masamang binhi na yon. Matagal na nitong nilalamon ang kapangyarihan sa templo ng Diyos ng ulap ng apoy. Matagal na pala itong nagsanib sa templo nang hindi namin namamalayan. At buong tahimik nitong hinihigop ang kapangyarihan at espiritu namin. Wen Miao, ang kapangyarihan mo ay kinokontra ng level 35 na masamang binhi. Hindi mo na pwedeng gamitin. Kung hindi, lalo lang lalakas ang masamang binhing iyon pag nasipsip nito. Pag nakalusot ito sa templo, ang buong federation ay mahihirapang harapin ito. Tama, mauna ka nang umalis dito. May kaunti pa kaming natitirang kapangyarihan ng Diyos. Kaya ka naming patagalin ng kaunti para may oras kang tumakas. Pero saan naman siya makakatakas? Ngayon, nakasara na ang buong templo. Ano ngayon? Kakasilbi lang niya sa atin. At least, hayaan niyong siya ang mauna bago kami. Ding! Binabati ang host sa pagkuha ng ilang puntos ng pananalig sa mga Diyos ng Huaxia. Na-upgrade na sa Antas G ang pananampalataya. Ngayon, pakidraw na ang J-rank na Huaxia Deity Grand Gift Pack. Bakit biglang nag-level up? Bukod kay Hui Jing. Kapag pinagsama ang mga tao sa Federal na Akademya ng Teolohiya. Sakto, Siyam. Naway pagpalain kami ng mga ninuno ng Huaxia. Sana makabunot siya ng isang big shot. Nagbubunot ng Diyos. Pakiantay lang. Ding. Tapos na ang bunutan. Wen Miao, anong nangyari? Nanginginig na sa takot ang mga labi mo. Huwag kang matakot kahit mamatay pa. Ikaw pa rin ang huling mamamatay sa amin. Sayang naman. Ang Diyos na naisingit ni Wen Miao ay sasalain at hihigupin ng masamang binhing iyon ang lakas nito. Mas lalakas lang ang kabila habang tumatagal ang laban. Kung hindi, may pag-asa pa sana tayo rito. Na maikumpara sa level 35 na masamang binhing iyon. Hahaha, bakit tatakbo? Sinong nagsabi? Na isa lang ang naising kong Diyos. Isa lang ang naising kong dakilang sage. Lumabas ka na at magsaya. Bakit ako napadpad dito? Ako si Old Son. Anong lugar ito? Ano ba yung kakaibang amoy halimaw na yan? Sino ang nagdala kay Lawson dito? Dakilang sage, nandito ako. Ako ang tapat mong tagahanga. Hindi ko inakalang mabubuhay pa akong makita ka ng personal. Talagang pinagpala ng mga ninuno. Bata pala siyang babae. Dakilang sage, bakit nandito ka rin? Ayos, Wen Miao. Ako na ang bahala sa'yo. Maghanap ka pa ng iba. Ganito mo lang ba minamaliit ang lakas ni Little Master? Hindi ako, wala akong ginawa. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Nezha, huwag kang padalos-dalos. Bata pang babae. Ano nang pakay mo at tinawag mo si Lawson dito? Dakilang sage, may halimaw dito na kakain ng tao. Halimaw. Tikman mo ang isang palo ni Lawson. Mau. Jian Yu. Yung Diyos Anggoy na yon. Nasa listahan ba siya ng mga Diyos sa kalawakan? Wala. Ano ba talaga ang Huaxia? Pati Onggoy pwede nang gawing Diyos doon. Ang lupet ni Dakilang Sage. Ang astig ng Rui Jingubang. Ano ba naman yan? Kaya ko rin yan. Super lupet din ni Dakilang Diyos Nezha. Babae. Patay na ang halimaw na yon sa kamay ni Lawson. Ngayon, kailangan mo nang sabihin sa akin. Paano ako napunta rito? Huwag mo nang isipin. Kung may maisip ka, sige lang. Habang nagkusomon si Wen Miao, maaari pa tayong pansamantalang umalis sa langit. Mag-relax muna at igalaw-galaw ang mga buto. Tama si kapatid na Nezha. Matagal na akong sawa sa mga sirang patakaran ng langit na yan. Araw-araw ang lungkot, nakakabwisit. Wen Miao, itusok mo ang 3 insenso na ito sa tabi ng banal na pagong. Para ma-activate ang templo. Paubos na ang countdown ng assist mode ni Son Wukong. 321. Babae. Sa susunod na may ganito ulit na pampainit ng buto.
Tandaan mo, tawagin mo rin si Lawson. Kung pwede lang. Isama mo na rin yung tanga na si Baiji para mas ayos. Haha, ang hina. Mas mukhang kawawa ka pa kaysa palakas sa Chentang Pass. Hindi pa tapos magsalita si Little Master. Hindi ka lang mahina, ang tanga mo pa. Mahuhulog na tayo. Hindi mo man lang ginamit ang Honchen-ling ni Little Master bilang harang. Salamat, dakilang Diyos Nezha. Salamat, dakilang Diyos Nezha. Sa susunod, tiyak. Ping, binabati ka, host, permanenteng na-unlock mo na ang mga Diyos ng Huaxia. Sun Wukong, binabati ka, host, na-unlock mo ang 2 Diyos ng Huaxia. Nakuha mo ang titulong tagapagsagawa para sa mga Diyos ng Huaxia. Kapag suot ang titulong ito, maliban kung nasa tulong sa labanan, maaari ka pang tumawag ng dagdag na Diyos para bumaba sa mundong ito. Isa lang ang pwede at mas mahaba ang oras ng assist. Ping, host, maaari ka nang pumili ng sagradong sandata ni Sun Wukong. Gusto mo bang bunutin ito? Kinukuha ang sagradong sandata, sandali lang. Ping, binabati ka, host, nakuha mo ang sagradong sandata ni Sun Wukong. Ang Rui Jinubang ng Dagat Silangan ay na-unlock na ang karapatan mong gamitin ang aninong anyo ng sandata na ito. Kamusta? Excuse me, yung Fire Cloud God Temple sa langit. Ikaw ba at yung mga kasama mo sa likod ang sumira nito? Halos ganun na nga. Kung kayo ay sangkot sa mabigat na kasong paglapastangan sa templo, gaano katagal kayo ikukulong? Kailangan niyong sumama sa akin para linawin ang sitwasyon. Ako lang. Isa-isa kayong sumagot. Ako. Pangalan. Wen Miao. Sino ang sumira sa templo? Ako yata yon. Paano nasira? Binagsakan lang ng isang malaking pamalo at gumuho. Saan mo itinago ang sandata? Iyan ang malaking pamalong iyon. Baka may maling akala ka sa ibig sabihin ng malaki. Kaya bang wasakin ng maliit na karayom na ito? Ang maringal na templo ng siyam na dakilang Diyos. Wen Miao, pwede bang seryoso ka naman? Opisyal. Seryoso ako. Gaano kalaking pamalo pa ba ang gusto mong makita bago ka maniwala sa sinasabi ko? Gaano ba kalaki ang sandatang ginamit sa krimen noong umaatake ito? Gusto ko lang makita kung gaano kalaki para maging mainat. Naintindihan ko. Unahin ko nang sabihin ng maaga. Dahil sinabi mong maging mainat at eksakto. Mamaya baka pasabugin ng Rui Jinubang ko ang presinto nyo. Pagdating nun, huwag mo akong sisihin. Ikaw na ang bahala magbago. Ang punong himpilan ng pulis sa Planeta Amber. Hindi naman siguro kayang palipasin ng malaking budha na hawak mo ang lugar na ito, di ba? Officer Jiang, huwag na kaya natin ituloy. Ako na ang magpapaliwanag ng buong sitwasyon sa'yo. Ako ang pinuno nila. Ikaw ang ulo nila. Mamaya, masinsinan kitang imbestigahan ulit. Magbago ka na, magsusulat na ako ng ulat. Kung hindi mo mapapatunayan na kayang wasakin ng manipis na karayom na ito ang templo, itigil mo na ang pagdadahilan. Sabihin mo sa akin kung nasaan ang tunay na sandata. Ayos, mas maganda na ang Jinubang. Ang galing ng palabas mo sa pamalo. Ngayon, ibigay mo na ang totoong sandata. Huwag mong sayangin ang oras ko sa investigasyon. Grabe. Mas palakihin pa ang Jinubang. Naku, tama na, sobra na. Ang punong himpilan ng pulis namin sa Planeta Amber ay napasabog na ng dambuhalang bodha na ito. Pero, Officer Jiang, ikaw ang nagsabing maging mainat. Hindi, binabawi ko ang sinabi ko. Huwag nang maging mainat. Bilisan mo, paliitin mo na yan. Naniniwala na ako, lahat na ng sabihin mo, paniniwalaan ko na. Commander. Bakit nandito ang Commander? Kakagamit ko lang ng terminal ng presinto. Para tumawag sa militar. Ayokong makulong ng hindi malinaw ang lahat. Kaya sino ang talagang tumalo sa level 555 na masamang nilalang na yon? Paano nabasag ang templo? Si Wen Miao iyon. Noon, lahat ng banal naming lakas ay sinupil at nilamon ng templo. Siya ang agad na tumawag sa ikalawang Diyos. Sa isang palo, napatay niya ang level 555 na masamang nilalang. Pero dahil mahigpit na nakakabit ang nilalang na yon sa Fire Cloud Temple, bumagsak din ang templo dahil doon. Commander. Pasensya na kung nabigo ang misyon. Pero, kung papanagutin ng militar ang sinuman dahil sa paglapastangan sa templo, ako na ang buong mananagot. Hindi lang si Captain Jiang, may pananagutan din kami. Si Wen Miao at ang Diyos na tinawag niya ang nagligtas ng buhay namin. Hindi namin pwedeng suplian ang kabutihan ng kawalan ng utang na loob. Kung magpaparusa ang militar, sasalo rin kami para sa kanya. Ang mga taong ito, parang hindi rin pala sila kasing sama ng akala ko. Hindi na kailangan niyo pang sumalo. Ako ang gumawa nito, ako ang mananagot. Kung paano magparusa, ganoon na lang. Paano naman magiging ayos iyon? Tagapagligtas namin ang turing namin sa'yo. Anong tagapagligtas? Nagbayad naman kayo. Yee. Yung 5 milyon lang naman. Pang isang buwang baon lang. Saan abot iyon para bilhin ang buhay ng Young Master na ito? Tumahimik ang lahat.
Tumahimik ang lahat. Wen Miao. Ayos lang na wasak na wasak. Hindi lang ninyo nailigtas ang mga residente sa Planeta Amber. Natulungan pa ninyo ang federasyon na malutas ang isang napakalaking nakatagong panganib. Ako ang kinatawan ng militar. Taos puso kaming nagpapasalamat sa inyo at sa inyong Diyos sa pagtulong. Huwag kang mag-alala. Sa misyon na ito, hindi lang kayo hindi parurusahan ng militar, kundi bibigyan pa kayo ng gantimpala. Anong gantimpala? Ayon sa alituntunin, ang iba sa unit ay makakakuha ng dagdag na credits sa pag-aaral at bonus na pera. Pero ang para sa inyo, kailangang pagdesisyonan pa ito ng sama-samang pulong ng siyam na pangunahing sangay ng militar. Hindi ko magagawang ako lang ang magpasya. Ahem. Sa totoo lang, hindi na kailangan ganito pa kahirap. Bigyan mo na lang ako ng konting pera at credits. Sige, ihaharap ko ang kahilingan mo sa pinagsamang pulong ng siyam na sangay ng militar. Nga pala, kaninong baston ang mas mataas pa sa langit kanina? Nabutas pati ang himpilan ng pulis. Tandaan mong pagbayarin siya ng halaga sa pagkumpuni. Magtiwala ka sa akin. Ang Rui Jinubang ng pamilya ko ay pinipigil ko na nga ng husto. Hindi na kailangang hanapin pa ang natira. Ituring mo na lang na bayad anyo ko. Pasensya na, nasabog ko ang himpilan ng pulis sa Planeta Amber. Grabe, ang mahal naman yan. Dakilang Diyos na si Nezha. May gusto ka bang bagay? Bibilhan kita. Malaki ang kinita ko ngayon. Hoy Wen Miao, nag-aalay ka ba kay maliit na Panginoon? Bakit kayo muyuko ng ganyan, umupo ka ng maayos? Wen Miao, bakit kapag nakikita mo si maliit na Panginoon, yumuyuko ka agad? Kung hindi ako papayagang yumuko, luluhod na lang ba ako? Gusto mo ba? Suklayin ko kaya ang buhok mo. CJ, ikaw ang magtali. Kapag pangit ang pagkakatali, hindi kita palalampasin ni maliit na Panginoon. May kaparusahan pa. Huli pa ba para pagsisihan ko ito ngayon? Akala ko ang tulad ni Nezha na rebeldeng mula ulo hanggang paa. Na kapag hindi sang-ayon ay lumalaban agad, dapat matigas ang buhok. Pero hindi ko inakalang sobrang lambot pala at ang bango pa. Kasalanan ko, kasalanan ko. Paano ko naisip yon? Isa itong dakilang Diyos. 2 lotus bon pa rin ba? Bakit ang weird naman ito? Suklayin mo. Tapos na, dakilang Diyos na si Nezha. Bakit ka nakatayo ng sobrang layo? Nakakatakot ba si maliit na Panginoon? Hindi ba sinabi mong pipili ka ng alay para kay maliit na Panginoon? Lumapit ka pa, dakilang Diyos na si Nezha. Tingnan mo kung ano ang gusto mo. Idagdag mo na lang sa cart. Ang exam at misyon na ito ay dahil sa proteksyon mo. Hindi ko pinapansin ang mga alay mo. Basta lagyan mo na lang ng mga peach at matamis na cake. Sakto lang. Dakilang Diyos na si Nezha. Sa tingin mo, ano ang gusto ni dakilang Sage? Peach din ba? Sige, bibili pa ako ng mga peach. Pagdating ng oras, huwag ka nang bumili, abala ka lang. Pinakainis kainin ng unggoy na yon ang mga peach. Sandali lang, Wen Miao. Huwag mong sabihin gusto mong ipaabot ni maliit na Panginoon ang mga gamit mo sa unggoy na yon. Pakiusap, pakiusap. Pakinggan nawa ng third prince ang hiling ng babaeng deboto. Ang pagtanggi ay nasa dulo na ng dila ko. Pero para bang may nakabara sa lalamunan ko. Hindi ko pa rin masabi. Dahil tinalian mo ng buhok si maliit na Panginoon. Isang beses lang ito, ha? Mabuhay ang third prince. Nga pala, si Erlang Shenyang Jian ay dapat nasa langit din, di ba? O kaya, sabay na rin akong bibili ng regalo para kay Yang Jian. Baka kung kailan-kailan ko siya matawag sa hinaharap. Kailangan ko munang makapag-iwan ng magandang impresyon sa Big Boss. Nezha, kilala mo ba si Erlang Xiansheng Zhenjun? Sa itsura ni Wen Miao na kumikislap ang mga mata. Parang gustong-gusto niyang makita si Yang Jian. Sino ba si Yang Jian? Hindi ko kilala. Naalala ko ang sinabi ko kanina. Si Erlang Xiansheng Zhenjun talaga. Sige, kung di mo kilala, di mo kilala. Pakisuyong tanggapin ito, third prince. Wen Miao. Hindi ako interesado sa mga formalidad na yan. Sa susunod, huwag ka nang yumuko sa harap ko. Nakakainis na yang yuko ka ng yuko, okay? Kung ano ang sabi ni Nezha, iyon na yon. At huwag mo akong tawaging dakilang Diyos. Kung gusto mo akong tawagin, Nezha na lang, ayos na. Sige, Nezha. Maya-maya kailangan ko pang mag-report sa langit. Bilisan mo. Hindi ako maghihintay ng espesyal para sa'yo. Sige, salamat, third prince. Uy, Nezha kapatid, nakabalik ka rin. Akala ko na adik ka na sa pagiging lotus. Ayaw mo nang bumalik. Ay. Anong nangyayari dito? Mukhang hindi niya mismo ang nagtal ng buhok niya. Magkaiba pati ang pagkakatali. Hehe, alam ko yan. Siguradong ang babaeng iyon sa mundo ng tao ang nagtal niyan. Walang nagtatanong sa'yo, bakit ang daldal mo? Nezha kapatid. Ano ang mga ito?
Bakit parang hindi ko pa ito nakita kailanman? May nagsabi na maganda ang palo mo kanina. Alay ito para sa'yo. Ako mismo ang nagdala nito. Mukhang alam talaga ng babaeng iyon ang hilig ko. Itong dalawang peach, teka. Hindi para sa'yo ang mga peach na ito. Saan naman ang alay ko? Lahat yan ay para sa'yo. Bagong mahiwagang sandata ba yan? Paano gamitin? Mukhang kailangan i-charge. Pumunta ka kina Ligong at Dian mo para subukan ang kuryente. Nezha. Kailan ka pa naging mahilig sa peach? Pakialam mo sa mga gawain ko. Huling modo. Nakonekta na. Malalim na neural repair. Tagal ay 8 oras. Siklong pantulong sa lakas ng katawan. Naka-full na. Sa wakas. Beep. Natapos na ang pag-aayos. Sa pagtingin sa mental repair pod na nagkakahalaga ng 100 ay star coins. Tama nga. Mahal. May katwiran naman. Subtitulo 4. Wen Miao. Naghihintay ako sa ibaba ng dorm para sa'yo. May mahalaga akong sasabihin sa'yo. Isang malaking bagay. Ano ng malaking bagay? Huwag kang magmadali. Dadalahin muna kita sa isang lugar. Umupo muna tayo at dahan-dahan nating pag-usapan. Pero may klase pa ako mamaya. Wala yan. Nakakuha na ako ng leave para sa'yo. Hindi ka kakaltasan ng academy ng credits mo. Napakaganda ng panahon ngayon. Bakit ka pa nagdala ng payong? Bakit ka pa nagdala ng payong? Naku, muntik ko nang makalimutan. Ha? Ito ang dala ko para sa'yo. Naglabas ng abiso ang academy ilang araw na ang nakalipas. Ngayon ang araw ng makeup exam ng mga mababang taon na water type na pinagpala ng Diyos. Ang paksa ng exam nila ay dasal sa mga Diyos para umulan. Ibig sabihin, ngayong araw, biglang pwedeng umulan ng malakas sa ilang bahagi ng academy. May dalang payong ako, kaya no worries. Pwede na ba akong magsalita ngayon? Ikaw pala ang naghahanap sa akin ngayon. Heto. Ito ang banner na ipinangako ng military na ibibigay sa'yo dati. Kunin mo na muna. Jiang Yu. Dahil lang dito kaya mo ako ipinatawag. Siyempre hindi. Sa katapusan ng buwang ito, ang Federation at ang Barrier Empire. Ang 5 Academy Tournament na ginaganap kada 3 taon. Pinapasabi ng commander na tanungin kita. Kung interesado kang sumali sa tryouts para sa 5 Academy Tournament. Ikaw lang sa mga lower year ng Federal Theological Academy ang nakatanggap ng imbitasyon sa tryouts. Sa ganitong kalaking bagay. Kahit si Sunan, nakapareho mo ng year, hindi rin nakatanggap ng imbitasyon. Sasali ako. Alam ko nang pupunta ka. Ito ang admission pass mo. Ngayong linggo gaganapin ang tryouts. Sabado ng tanghali. Sa templo ng academy natin ang venue. CJ, Wen Miao. Kita-kit sa tryout venue. Sasali ka rin sa tryout na ito. Wala na akong magawa, ubos na rin ang palusot ko. Hindi pa ako graduate sa Federal Theological Academy. Tama. Dahil ang 5 Academy Tournament ay may team battle at individual battle. Kaya, hindi ipinagbabawal ng Federation na bumuo ng alliance ang mga estudyante habang nasa tryouts. Ibig sabihin, pwedeng magsama-sama ang mga kandidato mula sa 4 na academy. At kunin ang team battle bilang pinakamalakas nilang laro. Wen Miao. Ang tryouts ay hindi bababa sa 3 beses na mas mahirap kaysa sa C-level promotion exam na dinaanan mo. Good luck sa'yo. Natakot ka ba? Hindi naman. Bilisan mo, dito ka dumaan. Mukhang. Hindi nila masyadong maganda ang tingin sa akin. Mukha ba akong ganoon kadaling apihin? Hay. Wen Miao. Pagpasok mo sa exam arena mamaya. Pwede kang makipag-team sa amin para sa team battle. At saka, pare-pareho lang naman tayong mula sa isang academy. May 105 kandidato ang academy natin sa pagkakataong ito. Kung tig 5 tao kada team.
Sakto lang na mahahati sa 21 grupo, sandali nga. Jiang Yu. Nauna na tayong nag-ayos ng team kahapon. Ilang beses na rin tayong nagkaisa sa laban. Kapag biglang may isinamang lower year candidate, baka hilahin niya tayo pababa. At maapektuhan ang final result. Anong sabi mo? Hilahin kami pababa. Lao Wei, nababaliw ka na ba? Ang huling nagsabing hahatak pababa si Wen Miao. Nasa ospital pa rin at nagpapagamot ngayon. At saka, si Wen Miao ay pinagpala ng 2 Diyos. Narinig ko, parehong wild gods ang mga yon. Paniwalaan niyo ako. Talagang napakalakas ng mga Diyos ni Wen Miao. Kung magsasama-sama tayong lahat, baka hindi pa rin natin matalo ang mga Diyos na ginising ni Wen Miao. Kapag nakipag-team tayo sa kanya, mas magiging madali para sa atin. Jiang Yu. Sobra ka na. Kung totoong ganoon siya kalakas, hayaan na lang siyang mag-solo. Bakit kailangan pa niyang sumama sa team natin? Hindi ko talaga gets kung bakit pinapayagan ng Federation na sumama rito ang isang lower year student. Hindi ito ang lugar niya. Tama. Kapag nakita ito ng mga tao mula sa ibang academy, akala mo wala ng tao sa akademya namin. Kahit ganitong basura, dinadala pa para pampuno. Ulitin mo nga. Wala lang. Kaya ko naman mag-isa. Kaya ko. Kapos na sa oras. Pakiusap, pumasok agad ang lahat sa assessment pod. At isaksak ang test permit sa slot. Handa na ba kayo? Kung ganoon, magsisimula na ang selection match. Niloload na ang datos ng isip at katawan. Sandali lang, mga examinee, hanggang matapos ang pagload. Maligayang pagdating, Wen Miao, sa arena ng selection match. Kasalukuyang binubuo ng sistema ang itinalagang arena ng tagapagbantay. Tapos na ang pagbuo ng arena. Maligayang pagdating, Wen Miao, sa arena na ito. Bantay ng 4 na panig. Kailangang magising ng mga examinee ang kapangyarihan ng Diyos kapag narinig nila ang tunog. Ang maagang pagkamulat ay ituturing na paglabag. Ang antas ng hirap ng selection match na ito ay U+. Nababa na sa pinakamababa ang panganib na halaga ng mental power. Pakitandaan. Elimination system ang gagamitin sa selection match na ito. Pakiusap sa lahat ng examinee, pagsikapang depensahan ang sarili ninyong base. At eliminate ang iba pang examinee. Ang sistema ang random na magpapasok ng mga examinee sa arena. Hindi nakapirmi ang mga lokasyon o ang mga base. Tapos na ang paglalagay. Countdown na ng pagsusulit. 3, 2, 1, formal nang nagsisimula ang elimination round ng 4 na paaralan na selection match. Interesting. Ito ang bantay ng 4 na panig. Arena. Mukhang medyo malungkot at tigang dito. Wala ni isang halimaw na peste. Kumusta, examinee? Minarkahan na ng pulang tuldok ang base na itinalaga sa iyo. Pag nagsimula na ang exam, pwede mong i-click ang mapa para tingnan. Nagsimula na ang selection match. Pakiusap, lahat ng examinee, makinig. Gisingin ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi rin malinaw kung ilang puntos ang halaga ng base ng ibang examinee. Napala. Nasaan nga ba yung mga base na napunta sa ibang examinee? Mga kalapit na base. Mga kalapit na halimaw. Dagdag puntos kay Wen Miao. Kabuang puntos, 1. Ang konti naman. Pero itong base sa harap na bundok na ito ay katumbas ng buong 2,000 puntos. Mukhang. Kung ikukumpara sa pagpilit sa mga examinee na manghuli ng mga halimaw kung saan-saan. Ang mga tagapagbantay na guro. Gusto nilang kumita ang mga examinee sa pamamagitan ng pagsakop sa base ng isa't isa. Kung ganoon nga. Malabo na yan. Paalala, ang Sun Wukong na nakalink sa inyo. Nagpapadala kami sa inyo ng isang hibla ng balahibo ng unggoy bilang handog na balikregalo. Balikregalo? Hindi. Kailan pa binuksan ng sistema ang gift exchange feature? Bakit hindi man lang ako sinabihan? Kapag nagamit ang handog ni Monkey King, maaari nitong tawagin ang mahigit 47,000 espiritong unggoy mula sa bundok Huaguo para sa panandaliang tulong. Tagal ng paggamit, 1 oras. Paalala sa host. Isang beses lang magagamit ang item na ito. Gamitin ng maingat. Ay naku. Hindi inaasahang saya. Pwede bang gamitin ngayon ng host ang item na balahibo ng unggoy? Hindi muna. Kaya ko namang maghintay hanggang halos magpatayan na sila. Hindi pa huli ang paglabas ko. Sa ganito, makakatipid pa ako sa abala. Hindi pa. 14 na, Wayan, 235.38, 25.3 Zibaw, 28.68 Ningmiao, 726.68 Saang akademya ng mga Diyos galing ang examinee na ito? Bakit wala akong kahit anong impresyon sa kanya? Walang tapang.
Ang ugaling umatras ng hindi man lang lumalaban. Siguradong hindi yan estudyante ng akademya natin. Hindi rin siya sa akademya namin. Ahem, tama. Siya ang isa sa mga mababang antas na eksamini ng Federal na Akademya ng Teolohiya na ang pangalan ay Wen Miao. Sa totoo lang, ang eksamining ito ay mariing inirekomenda ng siyam na unit ng militar. Kaya ko lang siya pinahintulutang sumali sa eliminasyon kahit labag sa patakaran. Totoo ba yon? Irekomenda ng inyong hukbo. At unanimous pa. Gusto ko talagang makita kung gaano kababa ang ranking ni Wen Miao. Jiang Lin. Noong nagre-rekomenda kayo ng mga tao para sa hukbo, hindi man lang ba kayo nagsagawa ng pinakasimpleng pagsusuri sa lakas nila? Pinasali niyo ang ganitong mababang antas na eksamini sa napakahalagang eliminasyon. Parang ginagawang katatawanan lang ang lahat. Shen Yuming, Wen Miao. Ang mga Diyos na ipinatawag. May lakas na kayang burahin sa isang iglap ang 555 na antas na halimaw. Sa tingin niyo, sapat ba ang kwalifikasyon niya? Sandali, ano ang sabi mo? Sigurado kang 555 na antas na halimaw. Talagang totoo. Mga unggoy ng bundok Huaguo. Sa pagkakataong ito, kayo na ang bahala sa pagsusulit. Kung ganoon, ako na ang lalabas. Bango. Bango. Nasaan ba ito? Kakaiba, bakit bigla tayong napunta rito mula sa bundok Huaguo? Mga kapatid, naramdaman ko na ang aura ng hari. Si hari nga. Dakilang pinuno. Hari. Nasaan si hari? Tingnan niyo, nandoon si hari. Mali, hindi yan ang hari natin. Babaeng tao iyan. Pero, may aura ng hari ang sandata ng babaeng iyon. Rui Jinubang. Paano napunta sa kanya ang mahikang sandata ng hari? Iyan ang ganting regalo sa akin ng dakilang pantas. Inutusan niya kayong tulungan akong makaraos sa isang pagsubok. Kung ganoon, tutulong kami sayo. Susunod kami sayo. Sino man ang sabihin mo na pupulbusin namin. Haha, bugbugin natin sila ng husto. Kung ganoon, sirain natin ang lahat ng mga pwesto sa loob ng test area. Para malaman ng mga mapagmataas na kandidatong nakatingin sa amin ng mababa. Kung gaano kalupit ang bundok Huaguo namin. Kayo ang magbantay sa mga pwesto. Huwag ninyong hayaan na may sumakop dito. Kaya ba ninyo? Yee! Sundin ang utos ng amo. Mga kapatid na unggoy. Sulong. Mga kapatid na unggoy, maghanda sa laban. Huwag kang mag-alala, Dalagita. Kami na ang bahala, siguradong walang problema. Nga, ang mga tao rito. Mas mahirap ba silang talunin kaysa sa mga sundalo ng langit? Ile, ako ang munting general ng yungib ng kurtinang tubig na personal na hinirang ng hari. Mamaya, bugbugin namin ang mga kalaban mo ng husto. Saan galing ang demonyong unggoy na yan? Bakit ka nangangahas na magpanggap na amo sa harap ni Little Lord? Ikatlong prinsipe, bakit ka narito? Hindi ka pa karapat dapat makipag-usap sa akin, demonyong unggoy. Hanapin inyo ang hari ninyo. Baka sakaling makapagsalita pa ako ng kaunti. Hindi masakit. Hindi man lang tulad ng lakas na gagamitin ng pamatay Diyos. Wen Miao. Wen Miao, sino ba ang pinaniniwalaan mo? Imbes na yon pang unggoy ang paniwalaan mo. Ang resulta, mga lumangkawal at mahihinang general pa ang ipinatawag mo para tumulong sa labanan. Sino ba nang nagsabing mahina kami? Kahit ikatlong prinsipe ka pa. Huwag mong maliitin ang bundok Huaguo namin. Kung ganoon na lang din ang kumpiyansan nyo. Patunayan niyo sa akin. Sa harap may grupo ng mga mortal na nagsasabing ang hari nyo ay isa lang mabangis na unggoy. Hindi nila kinikilala ang titulong dakilang pantas na kapantay ng langit. Ay naku, inis na rin ako. Sobra na talaga ang mga tao. Talagang naglakas loob pa silang sabihing unggoy kami ng aming hari. Malinaw namang dakilang unggoy ang aming hari. Mga kapatid, ngayong laban na ito, kailangan nating ipakita sa kanila ang lakas ng bundok Huaguo. Para sa hari, ipagbunyi ang hari. Anong kagaguhan ba yun kanina? Puro pang inis lang pala yon. Wen Miao, ano ginagawa mo dyan? Halos sapat na ang pagtaas ng morale. Bilisan mo na at kumilos. Salamat, ikatlong prinsipe. Salamat, ikatlong prinsipe. Sugod. Para sa hari ang kaluwalhatian. Saan ba nakakita ng napakaraming unggoy sa exam hall? Paano ko ba malalaman? Hindi maganda. Mukhang papunta sila rito para agawin ang pwesto natin. Bilisan, palakasin ang depensa. Basbas ng Diyos ng tagsibol. Dumating na ang banal na puno. Mga kapatid, ako na dito. Rui Jinubang. Napakalaki.
Sobrang laki. Siya. Sino? Hindi ba sobrang lakas ni Jiang Yu sa Federal na Akademya ng Teolohiya? Pamilyar na pamilyar ang aura ng banal na kapangyarihang ito. Si Wen Miao. Mukhang may plano si Wen Miao. Wen Miao. Inaasahan kong makakasalubong kita sa exam. Paano nangyari yon? Ako mismo ang nagtuturo sa kanila. Ang depensa ng pagdating ng banal na puno ay halos kasing tibay ng anino ng Diyos. Paano mababasag ng isang baguhang eksamini ang depensang iyon sa isang atake lang? Kahit ako. Jiang Yu, tanong ko sa'yo. Anong legal na sandata ang hawak ni Wen Miao sa exam na ito? Mula sa ang Diyos iyon? Bakit iba sa video na kumakalat online? At bakit wala sa talaan ang gamit niyang iyon? Hindi ko rin alam. Pero, alam kong ang mga Diyos na pinaniniwalaan niya ay lahat mula sa Huaxia. Ay, grabe. Babae ka pero kaya mong buhatin ang Rui Jingubang. Hindi masama ha. Ang lupit, ang lupit. Hindi nga basta-basta ang taong pinili ng aming hari. Ano ba namang meron ako? Sa pinakamarami, nakigamit lang ako ng 10% ng lakas ng Rui Jingubang. Ang talagang angas ng dakilang sage. Taong palaban. Wala na akong sasabihin. Lolo Unggoy, ako na ang bahala sa iyo sa pagkakataong ito. May paparating mula sa langit. Buwisit. Sino kaya? Ang sumakop sa pwesto natin. Sino pa nga ba? Siyempre si Jiang Yu. Sa buong exam, siya lang ang kayang basagin ang depensa ng banal na puno. Ano ba yan? Tigilan niyo yan. Kung si Jiang Yu nga, wasakin na lang natin ang pwesto niya. Tapos patayin natin siya para makapasok siya sa elimination round, hindi ba? Bilisan niyo. Anong nangyayari? Pasensya na. Ang pwesto ninyo. Kinuha ko na. Kuya Xiang. Sinasabi mo bang nasayang niya ang napakaraming espiritong lakas? Para tawagin lang ang isang grupo ng mga ligaw na unggoy? O dahil saan? Malamang gusto niyang baguhin ang laban sa dami. Ang tanga talaga. Anong silbi ng dami? Kahit gaano pa karami yan, ano ngayon kung tawagin niya? Isa pa rin yung grupo ng mga unggoy. Paano sila makakatalo sa espiritong lakas na gumigising sa atin? Mudongling. Napatalo sila sa kamay niya. Baka nagustuhan nila ang estudyanteng ito. Sinadya nilang magpatalo. Kung maglakas loob silang gamitin ang basiko para mambabae. Mamaya, unahin ko silang patayin. Tigil na ang daldal, sugod na. Kapag naresolba ko siya, hahanapin ko si Jianglin. Mga kapatid na unggoy, huwag kayong matakot. Punitin niyo sa akin ang dragon na ito. Nagpapakasmart ka lang. Talagang pinasabak ang isang grupo ng mga hubad na unggoy para makipagbakbakan ng harapan. Malinaw na kung ginamit mo yung tira mo kanina. Kaya mo nang patahimikin ang gulo. Para sumikat ang dakilang hari. Astig ng bundok Huago. Ako si Lolo Unggoy, kakalmutin kita hanggang mamatay. Mga bata, sabay-sabay nating balatan ang balat niya. Gawin natin siyang upuan ng dakilang hari. Saan ba nanggaling ang dami ng mababahong unggoy sa exam hall? Aling unggoy ang nagnakaw ng gamit ko? Ibabalik niyo na sa akin ang tungkod ko. Hindi ko na kaya. Kuya Xiang, bilis, pasaniban mo ako ng banal na lakas. Ibugso mo ang lakas at paliparin ang mga unggoy na ito. Hindi. Dahan-dahan lang kayo. Hindi ko inakala. Hindi ko inakalang isang araw ay mapapadpad ako. Sa iisang hanay kasama ang mga demonyong unggoy ng bundok Huago. Wen Miao. Lahat ng iyan dahil sa'yo. Nakakahiya at mapanira ng dangal. Walang batas, walang takot. Mausi. Kayong mga unggoy. Lalaban ako sa inyo. Paano mangyayari yan? Ano nga ba? Sila. Ano ba talaga ang pinagmulan nila? Bundok Huago ng Huaxia. Dalagita. Itong tatlo, kami na ang bahala sa inyo. Ubo-ubo. Kung ganoon, bakit di muna kayo umatras sa exam? Kung hindi, nakapulang sa lawal pa kayo. Tapos tatakbo-takbo kayo kung saan-saan sa exam hall. Pangit tingnan. Kung gusto mo akong patayin, bahala ka. Hindi si Tenki yung tipo na basta na lang aamin ng talo. Sa pagkakataong ito, nagpakampante ako. Ikaw na ang panalo. Pero, sa susunod, hindi na sigurado. CJ. Hihintayin ko.
Mga kapatid na unggoy, bangon na. Tuloy tayo sa kasiyahan. Bilisan mo, sabihin mo kung kilala mo ang aming dakilang hari, ang dakilang sage na pantay sa langit. Anong Diyos unggoy ang hari nyo? Ang aming dakilang hari ay ang dakilang sage na pantay sa langit. Sun Wukong, tandaan mo yan, Lolo Unggoy. Alam mo ba kung sino ang aming dakilang hari? Alam ko, ang hari nyo ay ang dakilang sage na pantay sa langit. Sun Wukong. Sun Wukong, mabuhay. Angas ng dakilang sage na pantay sa langit. Pwede bang huwag nyo akong itapon palabas ng exam hall? Habang mas matagal akong nasa exam hall, mas dumarami ang internship credits ko. Huwag mo nang asahan ng credits. Bye-bye na. Sakit ng ulo ko. Anong lugar ito? Ang dami naman. Lahat sila ay mga examini. Bakit ni isa sa kanila hindi gumagalaw? Ano ba ang nakita nila sa itsura nila? Wala akong maintindihan sa nangyayaring ito. Tingnan ko nga. Ay, tulong. Nakita na rin ito ng ibang examini. Nakakahiya talaga. Siya talaga yon. Siya nga. Kuya Xiang, lumabas ka na. Halika, maupo ka. Sa pagkakataong ito, pinayagan tayong manood ng elimination exam. Kuya Xiang, huwag ka namang masyadong madismaya. Yung Wen Miao na yon, pati si Dangsu ng alyansa ng Siyam na Diyos ay naalis niya. Ano raw? Paano siya natanggal? Napuwersa rin ba siya ng grupo ng mga unggoy na yon? Ah, hindi naman. Si Dangsu ang sumugod sa kuta ni Wen Miao. Pero tinadtad siya hanggang mamatay ng pulang sash na yon. Anong kalokohan yan? Kuya Xiang, hindi mo ba alam? Yung Diyos na tinawag ni Wen Miao, sobrang astig at pasabog. Kaya nitong humiwalay sa may-ari at lumaban mag-isa. At yung pulang tela, pwedeng lumaki o lumiit at sobrang tibay. Hindi man lang mabutas ng mga gintong palaso ni Dangsu. Ang depensa nito, sobrang lupit. Nakakainggit na tingnan. Ang kuta ni Wen Miao ay binantayan ng husto ng isang pulang sash at isang sibat. Pero si Dangsu hindi pa rin makasugod. Sa huli, tinumba siya ng dalawang banal na kagamitan na yon sa isang hampas. Mas nauna ka pang natanggal kaysa sa kanya. Tingnan nyo. Malapit nang magharap si Wen Miao at Jiang Yu. Wen Miao, Wen Miao. Ikaw nga talaga ang may huling kuta. Alam ko na. Sa exam na ito, siguradong lalaban ka sa kanya. Hindi rin ako nagulat. Makikita mo si Jiang Yu. Nga pala, saan galing yung grupo ng mga unggoy sa likod mo? Galing din sila sa Huaxia. Marami rin sila. Pero kung sila lang ang aasahan mo, sa tingin mo kaya mo akong talunin. Dahil, hindi ako magpapakita ng awa. Wen Miao, alam mo yan. Ang tanging tama ay ibuhos ang buong lakas. Iyon ang pinakamataas na respeto sa kalaban. Rui Jinubang. Palakihin mo. Wen Miao, alam kong hindi lang iyan ang kaya mo. Kung lalaban ka sa ngalan ng isang Diyos. O kaya tawagin mo na ang mga Diyos at makipaglaban ka sa akin. Kung hindi, dito na matatapos ang elimination exam na ito. Ang kapangyarihang ito ang tunay na Diyos ng kulob. Yung anino ng Diyos ng kulob na tinawag kanina, may natira pa palang lakas. Hindi nga nakapagtataka, Jiang Yu. Ito nga siguro ang buong lakas niya. Hindi pa niya inilalabas ang buong lakas niya. Kaya ngayon, Wen Miao. Paano ka nasasagot? Sobrang lakas. Hindi ko akalaing aabot na sa ganito ang affinity ni Jiang Yu sa mga Diyos. Hoy, ano sa tingin nyo, matatalo ba ni Wen Miao si Jiang Yu ngayon? Kailangan pa bang isipin yan? Siyempre hindi. Narinig ko na ang Diyos na gumising kay Wen Miao ay isang ligaw na Diyos. Tingnan mo lang ang forma ni Jiang Yu na parang may bumabang Diyos. Kahit si Nezha na usap-usapan sa buong net. Hindi rin ito napabagsak ang anino ng Diyos ng kulob. Hay! Mukhang hanggang dito na lang ang pagbaliktad ni Wen Miao. Lene! Ayos na rin yan. At least, hindi nakakahiya na matalo kay Jiang Yu. Hindi ganyan gamitin ang Jinubang. Kaya, pakituruan mo naman ako, dakilang sage. CJ. Di ako na, si Son, ang tutulong sa'yo. Ano ba nang nangyayari dito? Hahaha. Wen Miao. Hindi mo ako binigo. Nasa itaas ang Nine Heavens Jade God Lord. Humihiling si Jiang Yu na bumaba ang mga Diyos sa mundong ito. Sumpain ang rebeldeng Diyos. Ngayon, ipapakita ko sa mga tao rito. Ang bangis ng dakilang sage na pantay sa langit. Mahal na Ginoo, ang Nezha na nakatali sa inyo ay humiling ng sapilitang tulong sa laban. Hindi ba si Nezha yung sobrang dominante? Na pati tulong sa laban ay pwede pang ipilit.
Na pati tulong sa laban ay pwede pang gawin sa pilitan.